Priscilla, bulalas ng kararating na bisita. Lahat ng kamag-anak ng ginang ay dumating. Family gatherings kasi iyon na taon-taon iyon dinadaos ng pamilya. Nasa malaking bahay ang lahat. Magara ang decorations para sa event na iyon. Hindi lang iilan ang kaanak ng may-ari kundi marami. Halos lahat ng mga ito ay nasa middle class o iyong mga taong hindi naman sobrang yaman kundi katamtaman lang. Maingay ang bulwagan. Nagtatawanan at masaya nag-uusap ang lahat. Ngunit natigil lamang ang masayang usapan nang sumulpot ang isang babaeng nakasuot ng puting dress. Maganda, ngunit mas lalong pinaganda ng mga ngiti nito. Pero sa kabila ng kagandahan ay ibang usapan at hindi magandang bagay ang maririnig tungkol dito. Iyan ba yung asawa ni Andrew? Maganda pero base sa narinig ko ay pipiraw ang isang yan. Nagkaroon pa nga ng asawang PWD. Kaya nga akala ko pa naman marunong pumili tong si Priscilla pero mukhang pumalpak siya sa pagpili ng babaeng para sa anak niya. Nilaki pa niyo ng tawa ng mga ginang. Ani mo'y ginawa na lamang na tampulan ng chismis ang tungkol kay Priscilla at sa naging asawa ng anak. Kahit na sa bahay ni Priscilla ginawa ang family gathering, ay nagagawa pa rin ng mga kapamilya na siraan nito. Binaba ni Andrew ang kanyang inumin na marinig niya ulit ang tungkol sa kanya, mula sa mga ginang sa malapit. Naiinis na siyang isipin na ganito nang kasira ang pangalan nila ng kanyang mommy dahil sa babaeng yon. Binalingan niya si Snow, ang kaniyang asawa. Maliban sa pipi ito ay hindi pa nakakarinig. Hindi nito alam kung anong mga pinag-uusapan sa paligid. Nagsalubong ang kanilang mga tingin. Nakatitig sa kanyang babae ngunit walang emosyon ng mga mata nito. Nagtagis ang bagang niya sa inis at kinuha ang kanyang inumin. Kung hindi dahil sa kabaliwan ng babae, ay nagkaroon pa sana sila ulit ng pagkakataon ni Serena. Ni-reject ni Serena ang marriage proposal niya, pero makakahanap pa siya ng paraan para mapasagot ang babae. Tapos, biglang sumulpot si Snow sa picture. Kaya, nagkandaletse-letse na ang lahat. Si Snow, ang donor ng kaniyang kidney. Pumayag ito sa isang kondisyon na pakakasalan niya ito oras na natapos ang kanyang operasyon. Ni hindi niya alam kung anong pinanggalingan nito. Hindi niya alam ang katayuan sa buhay nito. Ang alam niya lang ay Snow ang pangalan nito at magiging asawa niya ito. Samantala, natigilan naman si Snow nang bigla na lang umalis si Andrew sa kinatatayuan nito. Kaagad itong umalis matapos silang magkatitigan. Kaya napayuko na lamang siya at tiningnan niya ang paligid. Kung sana nakakapagsalita siya, di sana may nakakausap na siya ngayon. Naalala niya muli ang emosyon sa mukha ni Andrew bago ito umalis. Sa tuwing nakikita niya ang lalaki, ay galit at iritasyon ang parating pinapakita nito sa kanya. Alam niya ayaw nito sa kanya at naiintindihan niya iyon. Inaamin niyang kasalanan niya naman talaga. Pinilit niyang magpakasalita sa kanya gayong wala naman itong nararamdaman ni Katiting para sa kanya. You must be Snow. Hindi narinig ni Snow ang sinabi ng babae. Ngunit napatigil siya nang humarang ito sa kanyang daanan. Kaagad na inilagay ni Snow ang hearing aid sa kanyang tenga upang marinig ang sinasabi nito. Nang mapansin ng babae, ay ang ginawa niya ito, tumawa ito. Shh, oo nga pala, bingi ka at pipi ka. Hindi ko nga pala agad naisip yon. Nito at namewang. Napayuko siya. Hindi niya kilala ang babae, pero nakikita niya ang galit sa mukha nito. Hindi niya alam kung anong nagawa niyang mali para mainis ito sa kanya ng ganon. Oh, here she is. Ang totoong mahal ni Andrew. Nito at tilingon ng main entrance. Binalingan niya iyon at nakita ang matangkad at magandang babae na kapapasok lamang. Ang ina ni Andrew ay kaagad sumalubong sa babae. Kita ang mainit na pagtanggap nito roon. She's Serena, ang dapat pakakasalan ni Andrew kung hindi ka lang biglang sumulpot at nag-ilusyon. Nilingon niya ang babae sa harapan niya. Nakangisi ito sa kanya ngunit may panunuya.
I am Clara, Serena's best friend, and Andrew's cousin. Kaya huwag ka nang magtaka kung mainis man ako sa'yo. Dahil deserve mo naman yon. Ani Clara pagkatapos ay iniwan siya roon. Nilingon niya ang kinaroroonan ni Serena. Naglaho ang ngiti nito nang magsalubong ang tingin nila. Napalitan niyo ng kalamigan. Kinausap ito ng ina ni Andrew. Siya ang asawa, ngunit ibang babae ang in-entertain ng ina ng asawa. Ang malala pa ay mukhang okay lang dito na nandoon ang babaeng yon. Nilingon niya si Andrew. Ani mo'y may kurot sa puso niya nang makitang tulala ang lalaki. Nakatingin ito sa gawin ni Serena. Ibang emosyon ang nakikita niya. Makikita ang pagmamahal at kasabikan doon. Napaatras siya at nagtungo sa may garden. Doon niya ibinuhos ang lahat ng hinanakit niya. Aaminin niyang wala siyang karapatang maramdaman ito. Dahil una sa lahat, siya ang pumasok sa sitwasyong ito. Hindi siya mahal ni Andrew at may ibang laman ang puso nito. Kaya inaasahan niya nang mangyari iyon. Kaya lang, hindi niya maiwasang hindi masaktan. You're here? Natigilan siya nang marinig ang boses ni Andrew. Nilingon niya kung saan nanggagaling ang boses nito at nakita niyang nasa kabilang side ito ng garden. May ilaw roon at madilim sa parte niya kaya hindi siya napansin. Ngunit, hindi lamang si Andrew ang naroon kundi kasama nito si Serena. Na-realize ko na hindi kita kayang bitiwan. Noong nabalitaan ko na ikinasal ka sa babaeng yon, ay hindi agad ako makapaniwala. Hanggang ngayon iniisip kong baka gumaganti ka lang sa akin kaya ka nagpakasal. Hindi na natapos si Serena ang sasabihin nang bigla itong niyakap ni Andrew. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Natulala siya sa narinig mula kay Andrew. Dahil doon ay tumulo ng muli ang mga luha niya. Tinaas si Andrew ang kamay upang hawakan ang pisngi ni Serena. Napapikit siya nang mapagtantong hahalikan nito ang babae. Hindi niya kayang panoorin. Nang magmulat siya ng mga mata ay nagsalubong muli ang kanilang mga mata. Alam nitong nandoon siya sa animo'y sinasadya nitong gawin niyon upang ipamukha sa kanya kung gaano siyang katalunan. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti. Pinasok niya ang buhay nito ngunit si Andrew mismo ang sumira sa kanya. Natulala siya sa kawalan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam siya ng pagsisisi. Pagsisisi sa naging desisyon niya. Hinahanap namin si Snow Sandoval. Natauhan siya nang marinig ang pangalan mula sa loob. Sinabayan niyon ng komosyon sa loob ng bulwagan. Nilingon niya muli si Andrew at nagtama ang mga tingin nila sa huling pagkakataon. Gusto niyang sabihin dito na congrats at nanalo ito. Bibitawan niya na ito at malaya na ito ngayon. Dahil dumating na sa puntong sirang-sira na siya at maging ang sarili niya hindi niya na kayang ayusin dahil sa lalaki. Dahan-dahan siyang nagtungo sa loob. Bumungad sa kanya ang 30 katao na nakauniforme ng itim. Kaagad na napansin siya ng mga ito. Ang mga bisita na nandoon ay nagulat at nagugulahan sa nangyayari. Senyorita, pinapahanap ka sa amin ng inyong daddy. Kailangan ka naming isama ngayon sa mansyon. Imporma ng acting head ng mga tauhan. Namilog ang mga mata ni Priscilla at kaagad na lumapit sa mga unipormadong tauhan. Senyorita? Tinawag yung senyorita si Snow? Kilala niyo ba ako? Tsaka, sinong daddy? Nagugulahan na usisa pa ni Priscilla. Kaming lahat ay tauhan ni Senyorita Snow. Isang kilalang business tycoon sa ibang bansa, ang kanyang ama. Kaya si Senyorita Snow ay hindi dapat nandito. Kung ayaw niyong ma-involve rito, huwag na kayong makialam. May otoridad sa boses ng acting head ng mga tauhan. Natulala naman si Priscilla. Akala ng ginang ay isang ilusyonadang hampas lupa lamang si Snow. Ngunit heto at 30 katao ang nandito upang sunduin ito. Ganoon nitong kahalaga. Dinaig pa ang sino mang anak ng hari. Maging si Andrew na nakarinig sa sinabi ng tauhan ay hindi rin makapaniwala.
Nakasunod ang mga mata ni Andrew sa papalayong si Snow. Hindi na siya nilingon ng babae. Animoy walang kabuhay-buhay ang mga mata nito habang naglalakad pauna sa napakaraming tauhan. Animoy may punyal na tumarak sa puso ni Andrew. Hindi niya alam kung bakit pero ayaw niyang nakikita niya. Kumuyom ang kamao niya. Nagulat ang lahat ng nandoon. Kaagad na pinagsisihan ng mga nagsalita ng masama kay Snow kung bakit nila ito hinusgahan. Sumunod si Priscilla palabas at nakita niya ang kulay itim na limousine na nakaparada sa labas. Pinagbuksan ni Snow ang isa sa tauhan na animoy prinsesa. May 10 kotse na convoy ang limousine. Napangangapa si Priscilla. Napagtanto niya na swerte na. Naging bato pa. Pinagsisisihan niya hindi niya trenato ng maayos noon si Snow. Andrew! Sigaw ni Serena nang bigla na lang binitiwan ni Andrew ang kamay ni Serena upang sundan si Snow. Snow! Bulalas naman ng isang babaeng kaagad lumapit upang yakapin si Snow. Si Snow ay napangiti na lamang at ginantihan ang yakap ng pinsan. Nandoon ang lahat ng investors. Kaarawan ng kanyang ama. Idinaos ang magarbong party sa mismong 5-star hotel. 5-star hotel na ang mismong ama niya rin ang may-ari. Kaagad niyang kinuha ang iPad niya at nagsulat doon. How are you? Ngayon ka lang ulit umuwi. Napangiti siya matapos ipakita sa pinsan ang sinulat sa iPad. I'm good. Umuwi ako nang malaman ko na nakauwi ka na rin. Siyempre, numiss kita. Maiiyak na tugon naman ng pinsan. Sa lahat ng pinsan niya, si Ardeline ang mas close niya. Sabay silang lumaki nito at ang mas nagustuhan niya ay totoo si Ardeline sa kanya. Hindi ito nakikipaglapit lang sa kanya dahil sa life status niya. Saglit siyang nagkausap ng pinsan ngunit kailangan na nitong hanapin ang kapatid nito na kasama nito roon kung kaya't nagpaalam agad ito sa kanya. Saktong pupuntahan niya na rin sana ang ama nang mapansin niya ang matangkad na lalaking kakapasok lang sa venue. Natigilan siya at hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay para siyang nagayuma. Hindi niya maalis ang paningin dito. Masyadong gwapo ang lalaki. Matangkad, malapad ang balikat at may kakaibang aura sa paglalakad. Ngunit hindi niya alam kung papaano itong napunta roon gayong halos lahat ng inimbita ay mga investors. Gwapo, no? Isa yan sa bagong model ng company na to. Sumingit si Ardeline na nakabalik na kaagad sa tabi niya. Pakiramdam niya ay namula siya. Kagad niyang kinuha ang iPad at nagsulat. Anong pangalan niya? Pinakita niya ka Ardeline ang sinulat niya. Napangisi naman ang pinsan. Ay, type mo siya, no? Aba, first time yan ah. Hindi ka pa nagkaka-interes sa mga gwapong kakilala ko. Pero ngayon, biglang may type ka. Napayuko siya sa hiya. Mahinang hinampas niya ang braso ng nanunudyong pinsan upang matigil na ito. Andrew Hermosa ang totoong pangalan niya. Andy Blaine ang screen name niya. Bagong model lang siya, pero dahil sa karisma, kaya nakakakuha siya ng malalaking projects, gaya nilang nitong sa kumpanya ninyo. Pagkukwento ng pinsan niya. Simula noon ay sumusunod na siya sa mga modeling gig ni Andrew. Madalas ay mag-isa siya. Madali lang siya maka-access dahil sa pera at impluwensya ng kanyang ama. Masiglang pumapalakpak si Snow habang pinapanood si Andrew na naglalakad sa runway. Hindi siya kilala ng lalaki at aaminin niyang isa na nga rin siyang fan nito. Nagpapasalamat siya at nagkataon na mapera siya kaya't nagkakaroon siya ng opportunity na makita si Andrew saan man itong magpunta. Inayos niya ang face mask niya nang makalabas na ang staff. Balak niyang maghingi ng autograph kay Andrew. Sinulatan niya ng, "Please, I'm your fan. Sign this for me." Ang t-shirt na puti na dala niya ay may kalakip iyon na print ng mukha ni Andrew. Nagkakahalaga iyon ng 20,000. Ngunit baliwala iyon sa kanya. Ang mas importante sa kanya ay ang mismong autograph ni Andrew.
Nakangiti naman si Andrew habang pinipirmahan ng mga notebooks ng mga fans sa labas ng building. "What's your name?" Bigla na lang siyang tinanong ni Andrew. Ngunit hindi siya makapagsalita dahil sa kapansanan niya. Nakakuha siya ng autograph ni Andrew ngunit hindi niya nasagot ang natatanging tanong ng kanyang idolo. Simula noon, naiinis na siya sa sarili. Sinusumpa niya ang kanyang kapansanan. Grabe, die-hard fan ka talaga. Hindi naman makapaniwala si Ardelaine nang ipakita niya rito ang through video call ang shirt na may autograph pa ni Andrew. Nag-type kaagad siya para sa kaibigan. Oo, ang gwapo-gwapo niya sa malapitan. Mukhang ang bait niya rin. Tinanong niya ang pangalan ko kaya lang. Hindi niya na matapos ang tinipan niya at nisend kaagad sa pinsan. Kita naman ang lungkot sa kanyang mga mata. Balang araw, makikilala ka rin niya kahit di mo gamitin ang boses mo. Tsaka, masaya ako nakakuha ka rin ng pangarap mong autograph mula sa kanya. Bakit di mo pala kausapin si daddy mo? Model siya sa company niyo kaya baka may magawa siyang paraan para dyan. Kaagad siyang umiling tapos ay nagtipa ng sasabihin. Ayoko, wag na. Nakakahiya kay daddy tsaka ayoko na siyang abalahin at ayokong gamitin si dad para sa pansarili kong luho. Ayos lang naman kung hindi niya ako makilala. Wala rin namang magbabago kahit na malaman niyang pangalan ko. Napabuntong hininga si Ardelaine. Ayos lang sa kanya yon. Hindi lang naman siya fan ni Andrew. Karamihan sa mga yon ay hindi kilala ni Andrew. At tiyak niyang kahit na makilala man siya nito, ay baliwala lang din siya rito. Makakalimutan lang din siya ni Andrew. Mamaya na tayo mag-usap. Chat niya kay Ardelaine. Tsaka dali-dali niyang binaba ang phone at napatingin sa bar na pinasukan ni Andrew. Inakala niyang diretso na sa susunod na gig ng kumpanya nila si Andrew. Ngunit nagtaka siya nang makitang dumiretso ito sa isang kilalang bar. Mag-isa itong pumasok. Agad naman siyang sumunod upang sundan ng lalaki. Pagkapasok niya ay natanaw niya kaagad ito. Nakaupo ito sa high stool ng bar. Kinakausap nito ang bartender na hula niya ay kakilala nito. Naupo siya sa mesa na malapit lang din sa bar counter. Kinuha niya ang face mask niya sa bag at saka isinuot. Kunyari, nakatingin siya sa phone niya ngunit inayos niya ang hearing aid niya upang maayos niyang marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Diba nireject ka nung si Rina na yon? Bakit ayaw mo pa rin tumigil? Malaki nang ginastos mo sa pag-iinom dahil sa babaeng yun. Sabi ng bartender kay Andrew. Pre, nabigla lang yun kaya siya nagkaganoon. Kailangan ko rin siyang intindihin. Depensa naman ni Andrew. Pre, nag-propose ka after nung cheating issue niya. Hindi yun nabigla. Nahiya yun. 3 beses ka na niyang niloko. Tapos ngayon magpo-propose ka? May itsura ka. Maghahanap ka ng iba. Maraming mas better at nagkakandara pa riyan sa'yo. Ani naman ng bartender. Bahagya siyang napasinghap sa narinig. Hindi niya alam kung bakit pero nasasaktan siya para kay Andrew. Kung hindi niya pa ito sinundan ay hindi niya malalaman ang tungkol sa nangyayari ngayon dito. Ayusin mo na buhay mo, pre. Subukan mong mag-move on. Hindi naman kawalan si Serena. Patuloy ng kaibigan ni Andrew. Yumuko lamang si Andrew ngunit patuloy na tumutungga ng alak. Animoy wala pa rin talaga itong balak na gawin ang advice ng kaibigan. Ilang saglit lang ay lasing na si Andrew. Nakayukyok na lang ito sa bar counter. Akala niya ay hindi na nito magagawang tumayo pa. Pero nakatayo ito ng saglit. Nagpaalam ito sa kaibigan at lumabas na ng bar. Kaagad siyang tumayo upang sundan ng lalaki. Nag-aalala siya, baka kung ano mangyari dito. Hanggang sa naabutan niya ito nasa labas at nakaupo sa labas ng sasakyan nito. Halatang hindi na nito kaya mag-drive pa. Kaagad niyang kinuha ang phone niya at ni-chat niya ang driver niyang kasama. Manong, pwede po bang humingi ng pabor? Niya sa driver. Dumating ang driver at agad itong inalalayan si Andrew. Sinakay nila sa likod ng kotse ang lalaki habang nakaalalay siya.
Magkatabi sila ni Andrew sa likod bago nagdesisyon ng driver na umalis na. Isinandal niya ang ulo ng binata sa kanyang balikat. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti habang nasa biyahe sila. Hindi niya lubos akalaing magkatabi sila ng lalaking hinahangaan niya. Sobrang lapit nila ngunit pakiramdam niya ay ang hirap pa rin itong abutin. Hindi niya alam kung anong mararamdaman pero parang may kakaiba noong malaman niyang may gusto pala itong iba. Nag-propose pa nga ito roon sa Serena na iyon. Tapos ang ending ay nireject si Andrew. Kung bakit kasi hilig natin magmahal sa mga taong hindi tayo gusto. Tama ang kaibigan nito, marami naman dyan. Ang problema nga lang, hindi naman natuturuan ng puso. Ang driver niya na rin mismo ang naghatid sa mismong pintuan ng bahay ni Andrew. Hindi siya lumabas ng kotse at nakatanaw lang kina Andrew. Natanaw niya ang ina ni Andrew na nakatingin sa sasakyan na kinaroroonan niya. Hula niya ay nasabi ng driver sa ginang na siya ang tumulong kay Andrew. Gustuhin niya mang harapin ang ina ng binata ay hindi pwede. Gusto niyang manatiling nakatago sa ngayon. Magiging guardian angel siya ng lalaki hanggat kailangan siya nito. Hindi naman maalis ang ngiti sa labi niya habang pauwi. Masaya siya sa araw na iyon. Hindi maalis sa isipan niya ang senaryo kung saan magkalapit silang dalawa. Kinabukasan ay maaga siyang bumangon upang magluto. Oo, mayaman at marami naman silang mga katulong ngunit nag-aral din siya sa pagluluto. Minsan na rin siyang kumuha ng culinary dati bago siya kumuha ulit ng business course sa college. First time niyang magluto para sa isang taong gusto niya. Kaya hindi niya maiwasang kumanta-kanta habang nagluluto. Ang saya-saya ng alaga ko Ani ng yaya niya noon na si Nanay Grace na hanggang ngayon ay nandoon pa rin at inaasikaso siya. Ngumiti siya sa may edad ng katulong. Akin na, ako na magagayat ito. Kinuha nito sa kanyang inihanda niyang mga sangkap. Sumenya siya ng thank you rito. Gusto niya magluto ng bulalo ngayon. Iyon ang naisip niyang luto na alam niyang makakatulong sa hangover. Para kay Andrew ang bulalo na yon. Uminom ito kagabi at tsak na masama ang pakiramdam nito. Nalaman niya sa ama niya na papasok ang lalaki pagkatapos itong malasing kagabi. Inakala niyang a-absent ito at balak niya sanang tulungan pa rin ito at siya nang kukumbinsi sa ama na hayaan na muna na mag-absent si Andrew pero hindi niya inasahang papasok pa rin ito ngayon. Ang sarap talaga ng mga niluluto mo, iha. Ang swerte-swerte naman ang papapangasawa nitong alaga ko. Papuri ng kanyang Nanay Grace. Lumawak ang ngiti niya sa naging papuri ng matanda. Masaya siya nang ilipat niya ang niluto sa lagayan. Tapos ay sinenyasan niya na ang driver na aalis na sila. Nagtungo sila sa kumpanya ng ama. Nagpadala siya para sa ama niya at ang isa ay pinadala niya sa driver niya. Sinabi niyang sabihin sa staff ni Andrew na bigay iyon ng kumpanya. Ayaw niyang malaman ni Andrew na galing sa kanyang bulalo. Nahihiya pa rin talaga siya. Wala mang balita si Snow. Sa binigay niyang bulalo kay Andrew ay masaya pa rin siya sa umagang yon. Nagbibake siya sa kusina hanggang sa maluto ang kanyang croissant na niluto sa oven. Tikman niyo po. Aniya gamit ang sign language sa mga katulong na kanina pang naghihintay sa niluto niya. Wow, excited na rin kami kanina pa. Ani pa ng isang katulong na nagiwanan ng sangkap. Magluluto ang mga ito at ito ang maswerteng mauunang makakain ng croissant niya. Kaagad iniwan ng mga katulong ang ginagawa upang subukan ng kanyang niluto. Katulong ang mga ito at pinapasahod ng kanyang ama. Ngunit pamilya-pamilya ang turing nila ng kanyang daddy sa mga ito kung kaya't karamihan sa mga katulong doon ay higit 10 taon nang naninilbihan sa kanila. Ang sarap! Bulalas ng ilan. Ang iba naman ay hindi makapagsalita dahil abala na sa pagkain. Thumbs up na lang ang naging tugon ng mga ito. Napangisi siya at nagpaalam na muna sa mga ito. Balak niyang dumalaw ngayon sa kumpanya ng daddy niya upang magdala ng salad. Gusto niyang dalhan ng sandwich ang kanyang ama ngunit balak niya rin na dalhan talaga ng salad si Andrew. Pinapanatili nito ang timbang at size nito kung kaya't bawal dito ang heavy metal at mga pagkaing makakasira sa diet na to.
Nasa sala na siya at chinecheck niya doon ang mga dadalhin. May mga packed lunch doon. Magdadala rin siya ng pagkain para sa mga staff sa set. Para naman hindi naman ganoon ka-obvious na pinapaboran niya si Andrew. Isang nakakagulat na balita. Isang sikat na model na si Andy Blaine, isinugod sa ospital ngayong umaga lang. Ayon sa mga staff ay bigla na lang daw itong nahilo at nahimatay. Inaalam pa ang kalagayan ng naturang modelo. Natigilan siya sa ginagawa nang marinig ang news sa TV sa sala. Nabitawan niya ang hawak na baso dahil sa pagkagulat. Tulala siya hanggang sa dumating ang mga katulong at kaagad nilinis ang nabasag na baso. "Senyorita, lumayo ka po muna. Masusugatan ka. Diyos ko naman, ano po bang nangyari sa inyo? Ayos lang po ba kayo?" Nag-aalalang usisa ng isang katulong na kaagad namang lumapit upang saklolohan siya. Hindi na siya nakakibo pa. Ilang saglit ay kaagad siyang umalis. Agad niyang hinanap ang driver niya upang nagsulat siya sa iPad niya at ipinakita rito. "Pupunta po tayo sa ospital kung saan nakakonfine ngayon si Andy Blaine." Iyon ang nakasulat. Kaya kaagad na kumilos ang driver. Wala na siyang nadala na pagkain dahil sa pagmamadali. Lahat ng saya na nararamdaman niya nitong umaga ay napalitan ng takot. Papaano kung ano palang nangyari kay Andrew? Papaano kung malala iyon? Ilang beses siyang nagdarasal na sana ligtas ito. Nalaman niya kaagad ang naging sitwasyon ni Andrew nang makarating siya sa ospital. Nagpasalamat siya sa naging impluwensya ng kanyang ama. Kagulat-gulat na kidney failure ang naging resulta sa check-up ni Andrew. Kailangan ito ng kidney donor sa lalong madaling panahon. "Oh my gosh! What happened to my son? Hindi ko kayang mawala siya. Please, do anything. Do everything, Doc." Maririnig ang palahaw ni Mrs. Hermosa sa hallway ng ospital habang kausap ang doktor na tumitingin kay Andrew. Napalunok siya at maiiyak na pinagmasdan ng ina ni Andrew. Maging siya ay nahihirapan para sa sitwasyon nito. May kurot ang puso niya sa tuwing maiisip na maaaring mamiligro ang buhay ng lalaki habang hinihintay nito ang donor sa ngayon. Sa kanyang pag-iisip ay isang mabigat na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Bumaba siya at nasalubong ang kanyang driver. Nagulat siya sa iPad niya at ipinakita rito. "Kausapin mo sa taas si Mrs. Hermosa. Sabihin mo makikipagkita ako sa kanya at magkikita kami sa address ng coffee shop na ibibigay ko. May offer ako sa kanya. Malaki mo itutulong na pag-uusapan namin sa kaligtasan ni Andrew." Iyon ang nakasulat sa iPad niya. Saka siya pumasok ng sasakyan. Nagtungo sila sa coffee shop na sinabi ng driver niya kay Mrs. Hermosa. Simple lamang ang damit niya. Hindi masasabing mayaman siya o ano. Ngunit wala na siyang pakialam kung presentable siya sa mga mata ng kahit na sino. Dumating si Mrs. Priscilla Hermosa na namumugto ang mga mata. "Pinatawag mo raw ako. Hindi ko alam kung sino ka at anong kailangan mo sa akin. Pero sinabi mong tungkol ito sa anak ko kaya sumipot ako." May pagtataray pa sa boses ni Priscilla na magsalita na ito. Nagulat siya sa unang bungad nito. Umaasa siyang magpapasalamat ito kahit papaano. Ngunit hindi iyon ang nangyari at mukhang iritado pa ito sa kanya. Isinawalang bahala niya na lang iyon. Ang importante ngayon ay mailigtas niya si Andrew. Kaagad siyang nagsulat sa iPad niya. "Salamat sa pagpunta. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Dederetsahin na kita. Nagdesisyon ako ang magpresentang donor sa anak mo." Iyon ang isinulot niya at pinakita rito. Namilog naman ang mga mata ni Mrs. Hermosa. Kung ganun, magkano gusto mo? Magbibigay ka agad ako. At saka kailangan mong sumalang ka agad bukas sa operasyon. Huwag mo nang paghintayin ng anak ko." Ani na may paghihisterya sa boses. Napalunok siya. Tapos ay nagtipa kaagad ng sasabihin. "Hindi pera ang kailangan ko." Aniya. Natigilan ang ginang na mabasa ang tinipa niya. Nagbitaw ito ng hilaw ng ngiti. "Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi pera?" Bakas ang pagtataka sa mukha nito. Kaagad siyang nagtipang muli.
Tapos ay pinakita dito ang sinulat niya. Gusto ko magpakasal sa anak mo. Kahit kapalit ng kidney ko. Pakakasalan ako ng anak mo. Magsasama kami sa loob ng 1 taon. At kapag hindi niya pa rin ako natutunang mahalin sa loob ng 1 taon, walang pagdadalawang isip na maghihiwalay kami. At ako mismo mag-aasikaso sa annulment naming dalawa. Napalunok siya ulit habang nakatitig sa mukha ni Priscilla. Kita naman ang gulat sa mga mata nito habang binabasa ang sinulat niya. Hindi niya gusto ang gagawin niya at ayaw niyang itali si Andrew sa kanya. Kaya lang, ayaw niyang masaktan pang muli ito. Gagawa siya ng iba pang rules sa pagsasama nila upang hindi na abusuhin ni Andrew ang katawan nito at hindi na malunod sa depresyon. Sa ganitong paraan ay maililigtas niya ang buhay ni Andrew, maging ang puso nito. Ano ba makukuha niya? Wala. Ngunit ayos lang sa kanya yun. Kapag masaya ang lalaki, masaya na rin siya. Gagawin mo ito. Debalin ako anong resulta ng lahat pagkatapos. Gusto kong mabuhay ka, anak. Huwag ka nang tumagi. Gawin mo to para sa akin, okay? After 1 year, iiwan mo rin siya. Tiisin mo lang. Wala na tayong choice. Ayoko nga rin sa babaeng yun. Ayoko sa kabaliwan niya. Pero ayos na, after a year, annul naman na kayo. Malaya ka na ulit. Naalala niyang pinuntahan lang si Andrew ng kanyang ina upang kumbinsihin sa kabaliwang usapan na iyon. Tama ang ina. Wala na silang choice. Kailangan niyang sakyan ang anumang kabaliwang ito. Naiinis nga lang siya. Hindi niya inaasahang magpapakasal siya sa babaeng hindi niya naman talaga lubusang kilala. Natitiyak niyang isa ito sa obsessed niyang fan na nag-ilusyon at nakahanap ng paraan para angkinin siya. Naiinis siya sa tuwing maiisip iyon. Bumukas ang doorbell ng hotel. Ilang saglit ay naglakad na ang kanyang bride. Hindi bongga ang damit nito, siya mismo ang pumili niyon. Hindi ito espesyal kaya para sa kanya deserve nito ang cheap na mga bagay. Nagsalubong ang kanilang mga tingin. Snow? Snow ang pangalan ng babaeng pakakasalan niya. Cute, chinita, maputi, mapula ang labi, hindi katangkaran. Kaya lang nagulat siya nang malaman na pipi ito. Parang gusto niyang sapuhin ang noo sa ideyang ikakasal siya sa isang disabled. First wedding niya tapos sa isang pipi. Kaya mas lalong nakitngit ang kalooban niya. Wala siyang gana sa kasal. Buong seremonyas ay nananatiling malamig ang ekspresyon niya. Panay ang sulyap sa kanya ng kanyang bride, ngunit wala siyang gana. Wala siyang banak na lingunin ito o makipagplastikan man lamang. Samantala, hindi alam ni Snow kung ngingiti ba siya o hindi. Makikita niya lang ang kalambigan sa mukha ni Andrew ay hindi na siya mapakali. Nagigilty siya kaya lang kailangan niyang iligtas ito mula sa emosyonal at pisikal na pasakit. Kailangan sa loob ng 1 taon ay mabaling ang atensyon nito sa iba sa tulong niya. Hindi na baling mahalin siya ni Andrew o hindi. Ang importante ay matulungan niya ito. You may now kiss your bride. Anunsyo ng mayor na siyang nagkasal sa kanila. Napakurap-kurap siya nang biglang yumuko si Andrew at walang pagdadalawang isip na hinalikan siya sa labi. Ayos lang naman sa kanya kung sa pisngi. Pero sa labi talaga nito ginawa. First kiss niya yon. Kaya pakiramdam niya ay nag-init ang buong katawan niya sa kahihiyan. Huwis lamang ang kanilang kasal dahil isa rin iyon sa usapan nila. Dahil kung kasal sa simbahan, ang gawin nila ay maraming dadalo. Malalaman ng media at pagpipiyastahan. Baka umabot pa iyon sa ama niya. Hindi niya pinaalam sa ama niya ang tungkol sa bagay na yon. At saka, pabor din iyon kay Andrew dahil alam niyang ito ang pinakaunang taong disgusto sa kasal na iyon. Nandoon naman ang ina ni Andrew. Ilan sa malalapit na kaanak ang dumalo. Ngunit walang kahit na sino ang nandoon para sa kanya. Matapos ang seremonyas at permahan ng kontrata, ay wala siyang narinig na kung ano. Tahimik silang nagsiuwian. Are you okay? Tanong ni Priscilla kay Andrew na animo ay nananakit dito. Nakita niya ang tahimik na pagtango ni Andrew sa ina nito.
Binalingan siya ni Priscilla at ngumiti siya rito. Ngunit sinuklaan lang siya nito ng malamig na tingin. Napayuko siya. Ihatid mo na siya sa kondo ko. Utos ni Andrew sa driver nito, sabay turo sa kanya. Nagtanong ang mga tingin niya nang balingan siya ni Andrew. Bakit siya lang? Hindi ba kasama si Andrew? Ma'am, tara na. Ani ng driver na hinawakan siya sa braso, sabay hila sa kanya palayo. Sa kanila hindi siya hinawakan ng kahit sino. Ngunit doon ay halos kalad ka rin lang siya ng driver nito. Sumakay si Andrew sa kotse nito at pinasibad ang sasakyan. Ni hindi na siya nilingon ng lalaki, kaya nakayukong pumasok na lamang siya sa sasakyan. Tahimik at malaking condo unit ang inabutan niya. Pagod siya at tila nanghihina rin ang kanyang puso habang nakaupo sa sofa sa sala. Iniwan siya ni Andrew matapos ang kasal nila. Hindi niya alam kung saan ito pupunta. Naligo na lamang siya at tapos ay kinuha ang phone niya matapos makalabas sa banyo. Tiningnan niya ang social media account niya, ngunit naisip niyang i-check ang account ni Andrew. Tila pinipilit ang puso niyang makita ang mga nakatag na picture sa account nito. Nasa bar ito, may kaakbay na babae. Tiningnan niya ang comment section. Diba model din yung girl na yan? Anong name niya nga ulit? Ang hot ni baby Andy B. Selos naman ako, parang gusto ko na rin tumabi kay Fafa Andy. Girlfriend niya ba yan? May nakita akong isang pic, same girl din, baka girlfriend niya nga. Inala ng samot-saring komento na may mali siya ang nag-iisang picture na iyon ni Andy. At noong babaeng hindi niya kalala. Maraming nagdududa na baka girlfriend nga ito ng lalaki. Pagkatapos ng kasal, ay diretso ito sa bar na iyon. Hindi siya halos makatulog dahil sa pag-iisip ng gabing yon. Nagsimula na siyang masaktan. Nagsimula nang mahirapan ang sarili niya. Ngunit hindi niya alam kung kailan magiging okay ang lahat. Mga bandang 2 a.m. ay bumangon siya nang marinig niyang pagbukas ng pinto. Andy naman, ang bigat-bigat mo kaya? May lambing sa boses ng babaeng pumasok sa kondo. Kaagad siyang kumilos at sinalubong ang mga ito. Napalunok siya at nagulat pa nang makita siya ng babae. Ito yung babae na kasama nito sa picture. Mukhang iritado pa ito kanina pa. Hindi niya alam kung anong relasyon ng dalawa. At talagang ito pa ang naghatid kay Andrew. Hey you! Nakakagulat ka. Katulong ka ba niya? Oh, heto ng amo mo. Ikaw nang bahala rito. Tapos ay bigla na lang pinasa sa kanya si Andrew. Halos hindi na ito makatayo ang lalaki. Muntik pa silang matumba, mabuti na lang at kaagad niyang naibalanse ang paa. Hindi niya na nagawa pang mag-explain sa babae. Gusto niya sanang sabihin na hindi siya katulong doon kaya lang nakaalis na ito kaagad. Wala siyang choice kundi ang alalayan si Andrew paakyat sa taas. Hingal na siya nang mailapag niya ito sa kama. Buong buhay niya, ngayon lang siya nakapagbuhat ng ganoong kabigat. Pinagmasdan niya ang lalaki habang nakapikit ito at nakahiga sa kama. Kaagad na naglaho ang kanyang pagod nang matitigan niya ang lalaki. Hindi niya alam kung bakit. Wala pang ginagawa ang lalaki ngunit kaagad nang naibsan ang anumang hindi kaaya-ayang nararamdaman niya sa puso niya. Abala si Snow sa kusina. Nanibago siya sa kusina ng kondo nito. Hindi kompleto ang mga kagabitan doon sa pagluluto. Pero nagawa niya naman ang paraan. Kaya nakapagluto na kaagad siya bago pa magising si Andrew. Alam niya ang schedule nito dahil nalaman niya na iyon mula sa ama niya. Nang mapansin niya ang pagbaba ni Andrew, ay kaagad niyang iniwan ang ginagawa niya. Mabilis siyang kinuha ang iPad at nagsulat doon. Nagtungo naman ang lalaki sa ref at kumuha ng tubig. Kinalabit niya ito at pinakita ang sinulat niya. Naghanda ako ng pagkain. Kumain tayo habang mainit pang sabaw na niluto ko. Hindi niya ito pinansin at kumuha ng apple sa loob ng ref tsaka iyon ang kinain. Napalunok siya at napahiya. Pero hindi siya nag-give up. Kaya nagsulat siya ulit at agad na humarang sa daanan ng lalaki.
Gusto mo ba ng salad? Nag-search ako. Mas magandang kumain ng proper meal sa umaga. Pero kung gusto mo ng salad, igagawa kita. Naglaho ang ngiti sa labi niya nang makita ang iritasyon sa mukha ni Andrew. Akala mo ba dahil ang pinakasalan kita at ikaw ang kidney donor ko ay gagawin ko ng lahat ng gusto mo? Iniisip mo bang aakto akong asawa mo sa loob ng 1 taon? Ganoon ka na ba talaga kalalang mag-ilusyon? Nagbitiw ito ng sarkastikong ngisi. Napaatras siya na magsimula itong humakbang palapit sa kanya. Matangkad ang lalaki at mas malaki ang pangangatawan. Kapag ito nainis ay tsak, nakakatakutan mo. Mark my words. I won't love you. Hindi ako magkakagusto sa'yo kahit paabuti ng 3 o ilang libong taon ng kontrata ka sa'yo. Sana hindi ka na lang nag-donate ng kidney mo. Stop messing with my life. Nito sa nanggagalaiting boses. Tapos ay nilampasan siya nito, bit-bit ang apple sa kamay. Pumasok ang lalaki na hindi na nag-aagahan. Kahit ganoon ang narinig niya rito, ay hindi niya maiwasang hindi mag-alala rito. Kaya matapos itong mawala, ay kaagad siyang naghanda ng pagkain. Ginawa niya ang gusto nitong pagkain. Kaagad siya nag-chat sa driver niya upang daanan siya. Bit-bit niya ang lunchbox nang bumaba siya. Ayon sa nalaman niya ay may venue ang next shoot ni Andrew. Sa isang park iyon. Medyo distansya kaya kailangan niya makaabot kaagad at nang makarating nga ay naabutan niya ang napakaraming staff na abala sa pagsiset up ng mga kagamitan. Ikaw yung bagong PA ni Andy Blaine? Isang staff ang sumalubong sa kanya. Hindi niya dala ang iPad niya kaya hindi siya makasagot sa staff. Pagkain niya ba yan? Sige, dalhin mo na sa tent niya. Diyos ko naman, bakit hindi ka naman nagdala ng ID mo? Sa susunod magdala ka ng ID malilintikan ka na talaga sa akin. Nito sa kanya. Tapos ay binigyan siya nito ng tag na may nakalagay na staff. Tapos ay pinapasok na kaagad siya. Hinanap niya ang tent ni Andrew. Hindi siya makapagtanong kaya natagalan siya sa paghahanap ng tent ng lalaki. Ilang saglit pa bago niya natunton ang mismong tent ni Andrew. Naabutan niya nakaupo ito sa sofa. Nagkakagulo ang mga stylist at ibang makeup artist. If you're done, you can leave now. Natigilan siya nang marinig ang baritonong boses ni Andrew. Nilingon niya ang lalaki at nagsalubong ang kanilang mga tingin. Kaagad na umalis sa mga staff doon. Akala niya ay kasama siya kaya mabilis niyang inilapag sa mesa ang lunchbox para makalabas na rin kasabay ng ibang staff. What the heck are you doing here? Natigilan siya nang marinig muli si Andrew. Alam niyang siya ang pinatutungkulan nito kaya nilingon niya ito. Napalunok siya at kaagad na kinabahan. Tiningnan niya ang buong paligid. Mabuti na lang at nakakita kaagad siya ng papel at ballpen. Mabilis siya nagsulat doon at nanginginig ang kamay na pinakita iyon kay Andrew. Dinala kong agahan mo. Nag-aalala ko. Baka hindi ka kaagad makakain. Kumain ka na. Ginawa kita ng salad na gusto mo. Ngumiti siya ngunit medyo alanganin. Hindi pa rin nagbabago ang emosyon sa mukha ni Andrew. Malamig pa rin ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Sinong niloloko mo? Nagbitiw ito ng sarkastikong ngisi. I know. Nagpunta ka rito para ipagkalat na asawa kita at guluhin ako. Aware ako sa kakaibang level ng pagiging ilusyonada mo. So don't act like an angel here. You can't convince me. Kaagad siyang umiling. Bakas ang gulat sa mukha niya. Hindi niya inaasahang iyon ang iniisip ni Andrew sa kanya. Kahit kailan ay hindi niya naisip na gawin ang inaakusan nito sa kanya. Umalis ito sa harapan niya at kinuha ang lunchbox na dala niya. Hindi nito inaalis ang tingin sa kanya habang bit-bit ito ang lunchbox. Nagtungo ito sa basurahan at walang pag-aalinlangan na tinapon doon ang lunchbox na dala niya. Napasinghap siya at natulala. Pinaghirapan niyang ihanda ang pagkain na iyon. Tapos, basta-basta na lang nitong itatapon doon. Now, leave. Huwag ka na ulit magpupunta sa set. Napaka-creepy mo. Hindi ko alam kung gaano ka ng kalala.
Lahat na lang ng lugar na nandun ako natutuntun mo. Tapos tinalikuran siya upang magtungo sa lounge at ipinikit ang mga mata. Napalunok siya at dahan-dahan na nagtungo sa basurahan. Dinampot niya ang lunchbox mula roon at walang imik na tumalikod. Napahawak siya sa dibdib. Sobrang sakit. Ramdam niya iyon sa dibdib. Kahit pilit niyang pigilan ang nararamdaman, ay hindi pa rin maitago. Kusang tumutulo ang luha sa mga mata niya habang naglalakad siya palayo. Ilang saglit ay tumunog ang phone niya. Nakita niya ang daddy niya ang nakatatak sa screen niya. Kaagad niya sinagot pero nag-off siya ng cam upang hindi makita nito ang namumugto niyang mga mata. Baby, how are you? Balita ko ay kay Ardeline ka ngayon umuuwi. Nalulungkot ka ba sa bahay? Ani ng ama niya sa nag-aalalang boses. Kaagad naman siya nagtipa. Ayos lang po ko, Daddy. Okay lang naman po ako kasama si Ardeline. Boring mag-isa sa bahay kaya doon na muna ako. Kamusta naman dyan? Huwag mong masyadong ini-stress ang sarili mo. Napangiti naman ang ama niya sa screen. Bakit naman naka-off ang camera mo, baby? Nasaan ka ba ngayon? Sorry di, pangit pa ako ngayon eh. Next time na, kapag blooming na po ako. Natawa ang ama niya sa kabilang linya matapos mabasa ang chat niya. Namiss na kita, ingat ka riyan. Baka matagal pa bago makauwi si daddy. Marami lang inaasikaso kasi ang daddy. Pinahid niya ang luha na tumulo na naman mula sa mga mata. Gusto niyang magsalita ngunit pinipigilan siya ng kapansanan niya. Gusto niyang marinig ng ama ang boses niya. Dumagdag iyon sa paghihirap ng damdamin niya. Walang nagbago. Hindi na naglasing si Andrew ngunit hindi pa rin nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay hindi siya napagod sa pag-aasikaso kay Andrew kahit na parati siya nitong binabaliwala. Pakiramdam niya, responsibilidad niya iyon na hindi niya dapat ayawan. Bilang guardian angel, bilang asawa at nag-iisang taong maaaring makapagligtas dito mula sa pagiging alipin nito sa nararamdaman nito. Heto na ang damit mo, nandito na rin ang paborito mong relo. Ito ang mga nakasulat sa mga papel na dinikit niya sa mga gamit na inihanda niya sa tuwing maliligo si Andrew. Sa tulong niya, madali nakailis ang lalaki. Hindi man ito sumasabay sa kanya sa pagkain, ay patuloy pa rin siyang nagluluto at naglalapag ng 2 plato. Umaasang darating ang panahon na sasabay sa kanyang asawa at hapagkainan. Nagluto ako ng afritada. Pinakita niya kay Andrew ang sinulat niya sa iPad niya. Nanatiling malamig ang mukha ng lalaki. Pero hindi niya inalis ang ngiti sa labi niya. Gusto niyang ipakita rito na hindi siya naapektuhan sa pangtidedma nito dahil gusto niyang tulungan ito. Nalaman ko magaling ka sa surfing. Gusto mo bang bumisita sa Siargao? Parati ka ba roon? Pinakita niya ulit dito ang sinulat sa iPad. Pero hindi na naman siya pinansin ni Andrew. Nagbitiw siya ng tipid na ngiti at nagsulat na naman sa iPad. Kaya lang mabilis na ito nakaalis. Kaya agad siyang sumunod dito. Kaya lang napatigil siya sa paglabas nang mapansin niya ang susi na sasakyan ni Andrew kaya mabilis niyang kinuha sa side table iyon. Pagkababa niya ay naabutan niyang kinakapa ni Andrew ang bulsa nito. Halatang hinahanap nito ang susi. Mabilis siyang lumapit at kinuha ang kamay nito tsaka inilagay doon ang susi na hinahanap nito. Natigilan nito ilang saglit ay bumusangot ito. Balik naman na sa pagiging strikto ang lalaki. Natawa siya. What's funny? Nito sa supladong boses. Nagkibit balikat siya at lumawak ang ngiti. Nagtagis ang bagang ni Andrew at sumakay na sa kotse. Kagad siya nagsulat sa iPad niya. Ingat, I love you. Ani ay tapos pinakita kay Andrew. Kumunot ang noon nito at busangot lang ang tugon nito sa I love you niya. Hindi maalis ang ngiti sa labi niya nang magsimula ng umandar ang sasakyan nito. Kaagad siyang kumaway na nakangiti habang patalon-talon pa. Kaagad siyang nagtipa sa phone niya.
I love you ulit. Mula sa fan mo. Aniya sa chat, sabay lagay ng heart emoji roon. Nakita niya namang binasa ni Andrew ang chat niya. Mas lalong lumawak ang ngiti sa labi niya. Sa kabila ng mga malalamig na trato ni Andrew sa kanya, ay parating maliit na pagmamahal ang binabalik niya rito. Hindi niya inaasahang 3 buwan na pala nakaraan matapos ang kanilang kasal. Kahit kailan, ay hindi niya hinayaan ni Andrew na may mangyari sa kanila. Ramdam niyang umiiwas ito. Ayos lang naman sa kanya, hindi na rin siya umaasa. Nakangiting bumalik si Snow sa loob ng kondo. Balak niyang magluto ngayon. Ilang potahe ang naisip niya. Kaarawan ngayon ni Andrew. Excited siyang magluto ngayon kung kaya't pakanta-kanta pa siya habang inaasikaso ang iluluto. Mga bandang hapon na siya natapos at ready na ang lahat. Nagsimula na rin siyang mag-decorate sa sala at naglagay siya ng table doon. Tsaka nilagyan na rin ng 2 kandila at red roses. Gusto niyang isorpresa ang lalaki. Nananatili pa rin siyang naghihintay mga bandang 8 p.m. hanggang sa umabot ng 10 at hanggang 12. Wala pa rin si Andrew. Yumukyok na lamang siya sa sofa at patuloy na umaasang darating ang lalaki. Mga bandang 2 a.m. ay wala pa rin si Andrew kaya kalaunan ay nawalan siya ng pag-asa. Tumayo siya upang kunin ang dekorasyon sa dingding. Mapait na ngiti ang binitiwan niya ng mapagmasdan ng kandila na unti-unting nauupos. Natakot siya na balang araw ay para na rin siyang kandila na unti-unti na ring nauupos. Baka dumating ang panahong sukuan niya rin si Andrew. Kinuha niya ang kandila at pinatay iyon tsaka itinabi. Maging ang mga pagkain na niluto niya ay inilagay niya na lamang lahat sa ref upang initin na lamang bukas. Inayos niya rin ang mga kagamitan at nagbukas ng mga pinggan tsaka siya humiga sa kama. Binuksan niya ang social media account niya at tiningnan ang account ni Andrew. Ngunit pinagsisihan niya rin sa huli. May babae na namang nag-post ng picture kasama si Andrew. Nakatag si Andrew kasama ang ibang models and investors. Kasama si Andrew ang ibang tao sa birthday nito habang siya heto, nasa bahay at hinihintay ito. Parang gusto niyang pagalitan ng sarili. Papaano niya nagagawang umasang bibigyan siya ng panahon ni Andrew? Sa simula pa lang, alam niya na ang setup na lang dalawa. Pinakasalan siya nito dahil sa deal nila. Hindi dahil sa mahal siya nito o ano. Namamaga ang mata niya nang magising siya kinabukasan. Wala si Andrew sa tabi niya nang magising siya. Alam niyang hindi ito makakauwi kagabi pero hindi niya inaasahang pati sa umaga ay hindi niya ito makikita. Mga bantang tanghali na nakauwi na si Andrew, wala siyang imik. Ibibigay niya ang gusto ng lalaki. Hindi siya kikibo at pababayaan niya lang kung ano man ang gusto nito. Ayaw niyang ma-misinterpret na naman siya nito. Ayaw niyang mainis sa kanya ang lalaki. Shoot! Bulala si Andrew nang masugatan nito sa bubog ng baso. Nahulog iyon nang kumuha ito ng tubig. Pinulot nito ang bubog at hindi nag-isip. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Bida Talingdan from Nagilian, San Gregorio La Paz, Abra. Alvin Violanda from Kalumpang, Liliw, Laguna. At Gina Villagracia. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para may shoutout ko kayo sa mga susunod na nating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Kumuha siya ng dustpan at winalis iyon. Hindi niya alam kung saan na napunta ang utak ni Andrew. Naisip niyang absent-minded ito, kaka-party. Tumayo ang lalaki at ininda ang sugat. Tumutulo ang dugo nito sa tiles pero dinaanan niya ito at dumiretso sa taas. Kapag tutulungan niya ito ay bigla itong magagalit sa kanya.
Baka isipin na naman ito na papansin siya kaya hahayaan niya na lang para walang gulo. Ilang saglit pa ay kumalabog ang pinto. Iritasyon ang pumaskil sa gwapong mukha ni Andrew. Nakatingin ito kaagad sa kanya pagkabukas ito ng pinto sa silid niya. Hindi mo ako gagamutin? Nito sa iritadong tono. Nagulat siya. This is the first time na umakto ito ng ganito. Bumuntong hininga siya at kumuha na lamang ng first aid kit. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagtanong dito kung saan ito nanggaling. Hindi siya nag-usisa kung bakit hindi ito nakauwi. Hinayaan niya na lang. Hindi siya umimik at binigay niya ang lahat ng kailangan nito. Matapos ito makapagbihis ay kinuha niya ang box na nasa ilalim ng side table. Lumapit siya at inabot kay Andrew. Kunot noong tinignan siya nito na animoy, nakagawa na naman siya ng hindi kaaya-ayang gawain. Ganoon naman talaga ito parate. Parati na lang hindi maganda ang tingin nito sa lahat ng ginagawa niya. Parati na lang siyang mali at hindi kaaya-aya. Nasasanay na lang siya. Tapos nagsulat siya sa iPad niya. Buksan mo. Isuot mo kung gusto mo. Itapon mo kung ayaw mo. Ipinakita niya ang sinulat niya kay Andrew. Ngumiti siya rito at nagsulat ulit. Happy birthday. Patapos niyang ipakita ang huling sinulat ay umalis na siya sa harapan nito. Ang laman ng box ay isang bagong labas na relo na nagmula sa brand na gusto nito. Alam niyang magugustuhan nito ang relo ngunit natitiyak niyang hindi nito susuotin dahil hindi nito gusto ang nagbigay. Ayos lang naman sa kanya. Hindi niya na ito pipilitin pa. Nakita niyang bumaba na si Andrew. Hindi na ito nagsalita pa. Ramdam niya ang tingin nito sa kanya bago ito tuluyang lumabas ng kondo. Nananatili siya sa kusina at naghugas na lamang ng plato roon. Mga bandang 11 ng tanghali nang dumating naman ang hindi niya inaasahang bisita. Naglinis ka? Nito sabay pahid ng daliri sa table sa tabi at tinignan kung may alikabok ba na dumikit sa hintuturo. Tumango siya at nilapag ang tray ng teapot at teacup. Dinala niya ang jasmine tea na gusto nito. Inisip mo bang dahil mahalaga ka, naging kidney donor at malinis sa bahay, ay magugustuhan ka ng anak ko? Hindi mo man ba naisip na baka pera ang kulang mo para magustuhan ka niya? Napalunok siya at huminga ng malalim. Mabigat ang mga salitang kaagad nitong binitiwan. Ang anak ko ay balak pakasalan ng long-time girlfriend niya, si Serena Dizon. Isang sikat na model dito sa Pinas. Pareho sila ng career. Pareho sila ng gustong tahakin. Nagkakasundo sila sa lahat ng bagay. Kahit hindi pilitin ni Serena ang anak ko, ay hindi iyon magdadalawang isip na pakasalan si Serena. Ngumisi si Priscilla at tinangnan siya mula ulo hanggang paa. Hindi niya kailangang ipagpalit ang kidney niya upang makuha ang gusto niya. Kumuyom ang kamao niya. Hindi niya nakinaya at kinuha ang iPad upang magsulat ng sasabihin. Ayos lang po. Ang importante po sa akin ay mailigtas ang anak ninyo. Wala na po akong ibang hinihiling pa. Hindi ko na rin po inaasahang mamahalin ako ng anak ninyo. Ayos na sa akin na makitang masaya siya. Napalunok siya at ibinaba ang iPad matapos itong mabasa iyon. Kaya lang, bigla na lang tumawa si Priscilla matapos mabasa iyon. Hay nako, baliw ka na nga talaga. Hindi ko alam kung anong nakain mo at baliw na baliw ka sa anak ko. Well, gwapo naman talaga ang anak ko. Matangkad, malakas ang sex appeal. Kaya siguro naghahabol ka. Bakit pa nga ba ako nagtataka? Napailing si Priscilla. Lahat ng binanggit nito ay hindi ang rason niya kung bakit niya nagustuhan si Andrew. Tama ito at gwapo nga si Andrew. Ngunit may bagay siyang nagustuhan dito na hindi nakikita sa pisikal nitong anyo. This is way back in high school days. Si Andrew nagligtas sa kanya mula sa kotseng muntik na makasagasa sa kanya. Iyon ang unang beses na nakita niya ang lalaki. Simula noong ligtas siya nito ay hindi na ito mawala sa isipan niya. Utang niya rito ang buhay niya at hindi niya inaasahan na maging ang puso niya
ay nakuha nito. Ilang taon ang nagdaan nang magkita muli sila ni Andrew. Ngunit isa na itong sikat na modelo sa pagkakataong iyon. Hindi na ito si Andrew na isang normal na high school student na nagdigta sa kanya. Kundi iba na ang level nito sa lipunan. Binabalik niya lang ang lahat ng nagawa ni Andrew sa kanya. Pasasalamat niya sa pagliligtas ng buhay niya. Oras na natapos ang kasunduan natin, ay makakalaya ng anak ko sa kalokohang ito. Pakakasalan niya si Serena. At sana lang ay handa ka na kapag dumating ang panahong yon. Patuloy pa ni Priscilla habang nakangisi. Kalokohan ang tawag nito sa pagsasakripisyo niya para sa anak nito. Hindi pa sasalamat ang natanggap niya, kundi panunuya. Hindi niya inasahang ganitong klaseng tao si Priscilla. Nagbitiw siya ng magaang ngiti rito. Ayaw niyang ipakitang naaapektuhan siya. Gusto niyang magpakatatag sa harapan nito. Salamat po sa pagdalaw. Pinabasa niya kay Priscilla ang sinulat niya nang magdesisyon na ito magpaalam sa kanya. Hindi naman makapaniwalang natawa ito, tiningnan siya na animoy nababaliw na siya. Ngumiti ulit siya sa babae at umalis na ito sa harapan niya nang nagdadabog. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Tiningnan niya ang kamay niya nang maramdaman ang kirot doon. Sa kanya lang napansin na nagkakasugat na pala iyon. Marami siyang nilaban ng mga kortina sa kondo na iyon. Sinikap niyang maging malinis at komportable ang kondo ni Andrew. Gusto niyang maibsan man lang ang stress nito sa pamamagitan ng kapreskuhan at kalinisan ng unit na iyon. Pagod na nga siya, pinuntahan pa siya ng biyenan para lang insultuhin. Nagtungo siya sa long sofa upang humiga doon at ipinikit ang mga mata. Ate Snow! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata sa labas ng kumbento nang makita siya. Dahil parati siyang nagagawi sa kumbentong yon kaya't kilalang kilala at malapit siya sa mga bata roon. Kahit walang okasyon ay bumibisita siya at kinukumusta ang mga bata roon. Isa kasi ang ama niya sa regular na sponsor ng kumbento kaya nananatili pa rin itong tumatanggap ng mga bata. May mga crayon sa kondala, may mga laruan din, tsaka pati chocolates. Excited niyang pinakita ang iPad sa mga bata upang basahin ang isinulat niya. Yay! Bulalas naman ng mga bata matapos iyong mabasa. Masaya siyang nagtungo sa sasakyan upang ilabas ang mga karton na art materials para sa mga bata. May maliit na paaralan ng ampunan at kulang-kulang sa gamit ang maliit na school. Karamihan sa mga ampon ay mga hindi pa marunong pagsusulat at pagbibilang. Importante iyon para sa mga ito, maliban syempre sa pagkain. Linggo at mula sa simbahan ay dumiretso siya sa ampunan na iyon. Tsaka dumaan na rin siya sa fast food para mag-drive-thru at dalhin doon. Ate, sana araw-araw kang dumalaw sa amin para parating masarap ang pagkain namin. Nagsasawa na kasi ako sa galunggong na parating niluluto ni na sisters. Sumbong ng isa sa pinakabunso ng mga bata roon. Natawa lang siya at saka nagsulat. Nako, kung malapit lang sana, baka araw-araw pa nga akong pupunta rito. Hayaan nyo, magdadala ako ng gulay rito kapag nakabalik na ako. Ngumuwi ang mga ito. Halatang hindi nagustuhan ang suhestyon niya. Mula sa gulunggong ay naging gulay pa nga. Ang arte mo, Minchi. Kanina lang pinakain ka ni sister ng hotdog. Tsaka sa agahan naman ay sutanghon na may manok. Sumabat naman ang isang bata. Napapailing siya ng balingan si Minchi. Nagsulat siya sa iPad at pinakita sa bata. Badang nagsisinungaling, aniya. Napayuko naman si Minchi sa hiya. Bata, pasok na daw kayo, kakain na. Biglang may nagsalita sa likod kung kaya't sabay-sabay silang nilingon nito. Napangiti siya ng mamukhaan ng lalaking dumating. Si Kite, ang kababata nilang dalawa ni Ardeline. Nagmula si Kite sa ampunan na iyon at inampun ng kaibigan ng kanyang ama dahil baog ang asawa nito. Ngayon ay naging maganda na ang buhay ni Kite. Balita niya ay isa na itong veterinarian. Nakabili ito ng lupa sa probinsya at doon ito abala ngayon. Hindi niya naman inaasahang magkikita sila ng kababata rito sa ampunan.
Napangiti siya at kaagad na umayos ang tayo. Papunta si Kite sa kinaroroonan niya, kaagad siyang niyakap ng lalaki, nang tuluyan na itong nakalapit sa kanya. Niebe, andito ka na pala. Masayang bulalas ng lalaki habang yakap-yakap siya. Natawa siya nang marinig na naman niya mula sa bibig nito ang palayaw niya. Marami silang napag-usapan ni Kite. Marunong sa sign language si Kite kaya hindi na siya nahirapan sa pakikipagkamustahan dito. May nagpapalaki ba talaga sa'yo? Ba't hindi ka naman yata lumaki? Pandalait nito sa height niya. Tuwing nagkikita sila ay pinagtitripan talaga siya nito. Kalaunan ay parati niyang nahahampas ito dahil sa mga kalokohan nito. Hindi natatapos sa mga kwento nila. Natutuwa siyang marinig ang mga kwento nito tungkol sa mga alaga nitong hayop sa farm nito. Naisip niya tuloy na sumama na kaagad upang makita na ang pet nito sa farm. Niyaya niya ito mag-usap muna sa coffee shop bago man lang siya nito ihatid sa kondo na tinutuluyan niya. Ikaw naman, kamusta ka na? Nito gamit ang sign language. Ayos lang. Kung saan-saan na lang ako napapadpad. Ayaw ni Dad na makialam ako sa business dahil habang buhay pa raw siya ay hayaan ko na raw muna siya sa negosyo. Saka na raw ako makialam kapag wala na siya. Niya at napabuntong hininga. Prinsesa ka niya, kaya ganun. Kahit ako hindi kita pagtatrabahuhin. Hirit ito. Dahilan para mapaismed siya. Di hindi na lang sana ako nag-aral related sa business kung hindi ko rin naman pala magagamit ang napag-aralan ko. Niya na nakabusangot. Ginulo nito ang buhok niya dahilan para mas lalo siyang mapabusangot. Inumin mo na yan, hindi na yan mainit. Senyas nito sa kanya sabay turo ng kape niya. Matapos nila sa coffee shop ay sabay na rin silang umalis. Pinuuna niya ang driver upang si Kite na mismo maghatid sa kanya pauwi. Pagkarating nila sa kondo ay sumakay sila sa elevator. At nang makarating na sila sa tapat ng pinto, ay nilingon niya ang lalaki. Nagsawa ka na ba sa mansyon para bigla ka na lang kumuha ng condo unit? Natawa siya sa sinabi ni Kite. Bago pa siya nakapag-swipe ng card sa pinto, ay bumukas na iyon at bumuhad sa kanila si Andrew na mukhang iritado. Ang paalam mo morning, tapos gabi ka na nakabalik? Iritado ang sambit ni Andrew. Nakatingin si Andrew sa kanya at hindi man lang nilingon ang kasama niya. Mo'y ginawa lamang itong invisible si Kite. Nakakunot ang noon niya sa sinabi ni Andrew. Sino tong? Natulala na lang si Kite. Nagtataka kung bakit may lalaki sa kondo na tinutuluyan niya. Bago pa nagkasalita si Kite, ay pinagsarahan na ito ni Andrew ng pinto. Nagulat siya. Kailangan niyo pang mag-explain kay Kite. Dapat niyang ipaliwanag dito ang sitwasyon niya, pero sinarado na ni Andrew iyon na animoy hindi nito napansin si Kite. Kaagad niyang kinuha ang phone niya. Nakita niya kaagad na chat si Kite doon. Kaagad niyang iniwan si Andrew sa sala para umakyat at i-chat si Kite. Sino yung lalaki? Bakit kasama mo siya? Iyon ang tanong ni Kite. Sorry kung nagulat ka. Mag-i-explain ako bukas pag magkita tayo. Hindi niya pa natatapos ang tinitipan niya pero biglang hinablot ni Andrew ang phone niya. Binabasa nito ang chat niya na sana ay kay Kite. Kaagad siyang tumayo upang bawiin dito ang phone niya pero ayaw nitong ibigay. Ayos ka rin no? Tapos kung magpakasal sa akin nakikipagkita ka pa sa iba? Anong kalokohan to, ha? Nagbitiw ito ng sarkastikong ngisi. Nagulat naman siya sa naging reaksyon nito. Ano bang sinasabi mo? Kaibigan ko siya. Niya gamit ang sign language. Dahil sa iritasyon, ay nakalimutan niyang hindi nga pala marunong si Andrew ng sign language. Ito ba ang gusto mo? Lumapit ito tapos ay hinawakan ng magkabilang pisngi niya upang halikan siya. Agresibo ang halik nito at nasasaktan na siya. Tinulak niya ito pero mas malakas ang paraan ng pagtulak nito sa kanya sa kama. Dinaganan siya nito at kaagad na nilusob ng isa pang agresibong halik ang labi niya. Napadaing siya sa sakit at bigat nito. Nahihirapan siyang huminga.
Hinampas-hampas niya ito para mahigpit at puwersahan itong tinaas ang kamay niya sa kanyang uluhan. Sobrang nasasaktan siya sa paraan ng paghalik nito at sa paraan ng paghawak nito sa pulsuhan niya. Ang isang kamay nito ang siyang humila sa damit niya at isang hila ay nawarak iyon. Habol-habol ang paghinga niya nang tigilan nito ang labi niya at bumaba ang halik nito sa kanyang leeg. Tumulo ang luha niya. Buong buhay niya ngayon lang siya natakot ng todo. Hindi niya nakilala ang lalaki nasa harapan niya. Mahal niya ito pero hindi niya gusto ang ginagawa nito ngayon. Napadaing siya nang angkinin siya nito. Walang pag-iingat, purong galit at paghihigante lang. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para magdugtungan ng buhay nito, ay itong isusukli nito. Masakit ang katawan niya pagkatapos ng lahat. Hindi niya na alam kung ano ang susunod na nangyari dahil sa matinding pagod at nerbiyos ay nagdilim ang paligid. Nagising siya kinabukasan na may benda na ang palapulsuhan niya. Ramdam niya ang sakit sa labi niya at may pasa siya sa braso. Mataas na ang sikat ng araw. Wala na sa sariling bumangon siya at napagtanto wala na si Andrew sa higaan. May dugo ang bedsheet, patunay ng mga nangyari kagabi. Dahan-dahan siya nagtungo sa closet upang kumuha ng damit at isinuot iyon. Na hindi niya namalaya na kay Andrew ang malaking shirt na nakuha niya. Wala sa sarili na tiningnan niya ang lalayan ng shirt at tumulo ang luha niya nang makita ang pasa sa binti niya. Malamig ang mga mata na tumingin siya sa labas habang patuloy na tumutulo ang luha niya. Pagkatapos sa mga nangyari kagabi, hindi niya na maramdaman ang sarili niya. Hindi na siya nag-abalang magsuot ng pang-ibaba at wala sa sariling tumunganga sa may glass wall. Blanko ang mga matang nakatingin sa labas. Snow? Narinig niya ang baritonong boses ni Andrew sa likuran. May dala itong tray ng pagkain. Sa kauna-unahang pagkakataon ay pinagsilbihan siya nito. Let's eat, Snow. Nito ulit. Ni hindi niya namalaya na nakalapit na ito. Hinawakan nito ang kamay niya, pero binawi niya ang kamay niya. Umalis siya sa harapan nito at wala sa sarili na hinanap ang cellphone niya. Nang makita niya ito sa ilalim ng kama kasama ng mga nawarak niyang damit, ay kaagad niyang dinampot iyon. Kaagad niyang hinanap sa contact list ang pangalan ni Angeline. Ngunit mga text ni Kite ang nandoon. Bago pa siya makapagtipa ng sasabihin, ay hinablot muli ni Andrew ang cellphone niya, pero sa pagkakataong iyon, ay binato na nito ng malakas ang cellphone niya at durog na durog iyon na bumagsak sa sahig. Hindi maintindihan ni Andrew ang nararamdaman. Matapos siya makita si Snow na kasamang ibang lalaki kagabi, ay nagdilim ang paningin niya. Hindi niya inakalang magagawa niya iyon sa babae kagabi. Ni pati sarili niya, hindi niya na makilala. Lalo na nang makita niya ang napakaraming pasa sa katawan nito kinaumagahan. Ginamot niya kaagad ang sugat na Snow. Iritasyon ang namutawi sa kanya habang pinagmamasdan ng mga pasa na gawa niya. Kahit kailan ay hindi siya nagaganito kay Serena. Kahit sa ibang babaeng naikama niya noon ay hindi niya ito nagawa. Nakakagulat na kay Snow lang. Matapos yung maibato ang cellphone ay takot na napaupo sa sahig si Snow. Sumiksik kaagad ito sa may side table at niyakap ang sarili. Na animoy sasaktan niya na naman ito. Nanginginig ito, namumutla. Akmang lalapit sana siya pero kaagad itong tinaas ang kamay. Gumamit ito ng sign language na animoy nagmamakaawa na huwag siyang lumapit. Tumutulo ang luha nito at tumayo para magtungo sa pinto. Nanginginig ang kamay na kinuha nito ang iPad sa ilalim ng side table. Nagsulat ito doon at kulang-kulang pa ang mga letra dahil sa panginginig. Aalis na ako. Sorry, aalis na ako. Iyon ang nabasa niya sa iPad nito. Akmang bubuksan na nito ang pinto pero sinara niya ulit. No. Hinintay niya noon na kusang sumuko ito at biglang umalis. Pero hindi niya na maintindihan ang sarili ngayon kung bakit hindi niya na kayang makita itong umaalis. Dapat natutuwa na siya ngayon. Kita niya na ang takot sa mukha nito.
Halos magmakaawa nang umalis. Pero pilit niyang sinasara ang pinto. Pilit niyang pinipigilan ito sa kabila ng nakakaawa nitong sitwasyon. Pakiramdam niya hindi niya nakilala ang sarili niya. Animoy, may iba nang kumokontrol dito. You'll stay here. Aniya at lumabas siya kanalakiyon mula sa labas. Unti-unti nang gumagaling ang mga sugat at pasa ni Snow. Bumabalik na ang dating kutis porselanan nitong balat. Kaya lang, malaki ang pinagbago nito. Kung dati ay masayahin nito, ngayon ay puros kalamigan na lang nakikita niya sa mga mata nito. Araw-araw ay pinagmamalsan niya ito. Araw-araw niyang paulit-ulit na napagtanto kung gaano itong kaganda. Tapos itong kumain ay tulala na titingin na naman ito sa labas para itong manika na sumusunod lang sa mga gusto niya. Nagsimula na itong maglutong muli sa kusina. Ilang araw lang nagdaan. Hindi niya masasabing okay sila. Nasasanay na siyang magkasalo sila sa pagkain. Ilang araw ay napagtanto niyang naging ganoon na siya. Hindi niya matanggap sa sarili na nagbabago na siya. Hindi ako uuwi ngayon, aniya sa kaibigan niya. Nagkita sila sa bar matapos ang gig niya. Himala, nitong nakaraan parati kang umuwi ng maaga. Tumunga na lang siya ng whiskey sa baso niya. Bakit nga ba nagkakaganito siya? Nagtagis ang bagang niya. Mukhang may bago kang kinababaliwan ngayon ah. Eretadong binalingan niya ang kaibigan. Oo, si Serena yon. Tumawa ito. Nagtunog defensive kasi siya nang hindi niya namamalayan. Kaya nga nang dumating ang family gatherings ay gusto niyang patunayan sa sariling si Serena pa rin ang laman ng puso niya. Kaya lang, noong muling makita niya si Serena ay nagulat siya nang mapansin na hindi na katulad ng dati ang tibok ng puso niya sa tuwing nasa paligid si Serena. Pero nang balingan niya ang gawin ni Snow ay nagwala at halos lumuwa ang puso niya. Naiina siya. Akmang lalapit si Snow ngunit kaagad siyang umalis sa kinatatayuan. Nang mag-confess si Serena ay wala na siyang maramdamang kakaiba. Ito ang confession na matagal niya nang gustong marinig pero nakakagulat na wala na itong kakaibang epekto sa kanya ngayon. Hinalikan niya si Serena pero si Snow ang nasa isip niya. Hindi niya na maintindihan ang sarili. Naging klaro ang lahat noong makita niya itong walang pagdadalawang isip na tinalikuran ng bulwagan kasama ang napakarami nitong tauhan. Animoy nahihirapan siyang huminga ngayong nakikita niyang umaalis ang babae. Iiwan na siya ni Snow. Mabilis siyang pinasibad ang sasakyan upang sundan si Snow, ngunit hindi niya na ito nagawang masundan pa. Isang kamay na may mahabang kuko at well-manicured ang pumaikot sa tiyan niya. I missed you. Bulong ni Serena sa may tenga niya. Matapos ang family gathering ay hindi niya na nakita pa si Snow. Wala na siyang balita sa babae, ngunit nalaman niyang mismong kumpanya ni Snow ang kumuha sa kanya noon upang maging modelo. Binalik-balikan niya ang mga pictures niya sa social media na hina-heart ni Snow noon. Tapos hindi niya na namamalayang mapupunta siya sa account ng babae upang i-stalk ito at tignan ang mga bago nitong posts. Kaya lang wala pa itong update sa buhay nito. Last picture nito ay noong nandito pa sa kondo nakatira ang babae. Gustong-gusto niya nang makasagap ng balita mula rito. Hindi ka pa ba uuwi? Aniya na may himig ng iritasyon. Nanatili ito sa kondo niya at patuloy siyang inaakit pero hindi niya na magawang patulan pa ito. Ginagaya nito ang mga pananamit ni Snow at nagluluto sa kusina pero ang ending, palpak ito sa lahat. Ilang beses na nasusunog ang kawali sa kusina hanggang sa huli ay o-order na lamang silang pareho ng pagkain mula sa restaurant. Iba pa rin noong si Snow pa nasa kondo niya. Buhay na buhay ang paligid at sobrang linis. Kakulitan nito ang bumubungad sa kanyang umaga. Kung hindi ito nagkakaroon ng kapansanan, ay tiyak niyang sobrang madaldal ang babae. Napangiti siya nang maalala ito. Saka lamang naglaho ang ngiti niya nang mapagtantong wala na roon ang babaeng iniisip niya ngayon. Umalis na ito at iniwan na siya. Hanggang ngayon, hindi niya pinakikialaman ang marriage contract.
Wala siyang balak na kumuha ng annulment papers. Mananatiling asawa niya pa rin sa Snow. Kahit sa papel na lamang, ay gusto niya magkaroon pa rin sila ng koneksyon na dalawa. What the hell? Kararating ko lang pauuwiin mo na agad ako? Tsaka, gusto ko magstay muna rito sa condo mo. I wanna spend my time with you. Tinanggihan ko na ang gig ko sa El Nido para lang makasama ka. Tapos ito lang sasabihin mo? Seriously? Galit ang mahihimigan sa boses ni Serena. Kinuha niya ang relo niya sa side table at kumuha ng damit sa closet. Natigilan siya nang makita ang iilang damit ni Stone na nasa closet niya kasama ang mga damit niya. Nandoon pa rin ang mga bakas ni Snow kaya mas lalo siyang nahihirapang mag-move on. May mga panahong balak ni Serena na alisin ang mga gamit ni Snow sa condo niya. Dahilan para mag-away silang dalawa at piliing itaboy ito kaagad. I'll drive you home, aniya sa malamig na boses. Gosh, Andrew, ano ba? Sabi ko ayoko umuwi. Bakit pa pinipilit mo ko? Buliw ni Serena nang hawakan niya ang braso nito at hilahin. Kaya lang binawi nito ang braso at umatras kaagad. Namumula ang mukha ng babae sa galit. Nagbago ka na simula nung pumasok sa buhay mo yung hayop na babaeng yan. Akala ko ba ako ang mahal mo? Sinabi mo yun sa family gathering na ako pa rin, diba? Diba? Ako pa rin. May pagsusumamo sa mga mata nito. Hindi siya makasagot. Nananatili siya nakatingin sa kung saan. Hindi niya na magawang tingnan pa si Serena ngayon at sabihin ang mga katagang gusto nitong marinig katulad noon. Nasaktan siya noong iwan siya nito at nireject ang proposal niya. Nasaktan siya noong malaman niyang niloloko siya nito at may ibang kinakalantari habang sila pa. Kaya lang iyong sakit na iyon ay mas malala ngayon. Iyong sakit na bigay ni Serena noon ay mas doble noong si Snow ang tumalikod sa kanya. Si Snow na halos ibigay ang buhay para lang mailigtas siya. Si Snow na walang ibang ginawa kundi ang mahalin siya at ipakita ang halaga niya. Si Snow na hindi nagalit sa kabila ng mga kagaguhan niya. Si Snow na hanggang sa huli ay nananatiling tapat at mapagmahal na asawa sa kanya. Ang babaeng tanging hangad lang ay ang mapabuti siya. Nasa ospital ang kaibigan ko. Nagpapagaling na siya at hindi na ako papayag na lalapitan mo pa siya. Iyon lang ang naalala niyang huling sinabi ng kaibigan nitong si Ardeline. Hanggang sa mga oras na yon ay patuloy nitong itinago ang sekreto. Lahat ng kawalangyaan na ginawa niya ay sinarili ni Snow. Hindi nito sinabi sa iba ang relasyon nila at ang setup na lang dalawa. Hindi ito sinira ang pangalan niya kahit may tsansa na itong durugin siya. Ganoon ito, kabuti. Nalaman niyang kaibigan lang pala talaga ni Snow ang lalaking nagngangalang Kite. Walang ginawang masama si Snow tapos binaboy niya ito. Siya ang mas masama sa lahat at hindi niya matanggap maging ang sarili niya. Tapos noon ay wala na siyang narinig pa sa babae. Wala na siyang balita kahit gustong gusto niya nang malaman ang kalagayan nito. Mas mabuti pa nga na nasaktan na lang siya nito. Tatanggapin niya iyon ng buong puso. At least kahit papaano ay mararamdaman niya ang presensya nito. Ngunit iyong ganito na halos hindi niya na mahanap maging anino ng babae ay mas mahirap pa sa lahat. Para siyang pinaparusahan araw-araw. I will stay here, no matter what. Buliw ni Serena sa kanya. Tapos ay tinanggal nito ang bag at tinanggal ang top. Kaagad itong humilata sa sofa matapos ang lahat. Nagbitiw ito ng nanunuyang ngisi sa kanya. Napabuntong hininga siya at kinuha ang susi sa side table. Kung ganon, ay siya na ang aalis. Walang emosyon ang mukha na tumalikod siya. Stay here. Ako na lang ang aalis. Namilog ang mga mata ni Serena matapos marinig iyon sa kanya. Sumakay siya nag-elevator at nakita niyang humabol si Serena sa elevator, ngunit tuluyan na iyong sumara. Mabilis siyang pinasibad ang sasakyan bago pa siya nito maabutan. Nang nakaalis na siya ay nakita niya sa side mirror ang pagdadabog ni Serena.
Ibinalik niya ang mga mata sa daan at tahimik niyang binabagtas ang kahabaan ng public highway. Hindi niya alam kung saan tutungo. Basta malayo sa lahat. Malayo kung saan may katahimikan kasama ang mga alaala nilang dalawa ni Snow. Nagising si Andrew sa malakas na busina. Isang container van ang dumaan. Nasa tabi ng highway siya at hindi na malayang nakatulog na sa loob ng sasakyan habang nakaparada roon. Kinusot niya ang mga mata at kaagad na umayos ng upo. Binalingan niya ang labas ng sasakyan. Umaga na pala. Tiningnan niya ang oras, 7 a.m. na. Kinuha niya ang phone niya at nakita ang napakaraming text ni Serena. Maliban doon ay may text din ng kanyang manager. Ang manager niya lang ang nire-replyan niya. Dinedma niya lang ang mga text ni Serena na hindi niya naman dati ginagawa rito. Sa katunayan, ay ito pa nga ang mahilig mandedma sa kanya. Ngayon, animoy bumaligtad na ang sitwasyon. Ni-start niya ang sasakyan at kalaunan, nagpatuloy sa pagdadrive. Nagpaalam siyang gusto niya na ng leave. Gusto niyang makapagpahinga muna. For the first time, ngayon lang siya nakiusap sa manager niya ng leave. Hindi naman siya uma-absent at dedicated siya sa trabaho niya. Pero ngayon, pakiramdam niya ay deserve niya ang pahinga. Huminto siya sa isang convenience store na makarating sa Tagaytay. May mga jeep na dumaan na may tatak na NBI at mahogany. Nagsindi siya ng sigarilyo at napansin ang mga matang nakatingin sa kanya. Parang familiar siya. Parang nakita ko na siya. Ang gwapo niya, be. Be, sarap magpa-picture. Artista kaya yan? Para siyang artista. Sino siya? Dinig na dinig niya ang usapan ng mga dumadaan sa kanya. Hindi maiwasang hindi mapalingon ang iilan. May iilan na nagnakaw pa ng picture niya. Binuga niya ang usok ng sigarilyo sa ere at kinuha ang phone niya sa bulsa. At saka tiningnan iyon habang nakasandal sa kotse. Nagtungo siya sa social media account niya hanggang sa napadpad na naman siya sa account ni Snow at muntik niyang mabitawan ang yosi nang makita ang bagong update ng babae. Picture iyon ni Snow na may hawak na PC ng baka. Kumunot ang noon niya. Kasama nito sa ibang picture nito, iyong kite na iyon. Halatang nasa farm ang dalawa. May mga bundok sa background nito at malawak na grass field. Tiningnan niya ang location. Sa Laguna iyon. Kaagad niyang tinapon ang yosi niya at pumasok sa sasakyan. Hindi na siya nag-iisip ng kung ano pa. Pupuntahan niya si Snow. Hindi niya alam kung bakit at ano ang sadya niya. Basta pupuntahan niya ito ngayon. Kaagad niyang pinaandar ang kotse at umatras para humarurot muli sa highway. Sa kabilang banda, hindi naman maiwasan ni Snow na mapangiti habang nagpapakain siya sa mga pato at natatawa siya kapag nakikita niyang nag-aagawan ng mga ito sa pagkain. It's been 2 years. Galing siya sa ibang bansa upang magpagaling emotionally. Nasira ang mentalidad niya sa naranasan niya sa kamay ni Andrew. Alam na iyon ngayon ng kanyang ama. Hayop siya. Pagkakaso ako. Naalala niyang iyon kaagad ang sinabi nito. Ngunit pinigilan niya at ayaw niya nang may maungkat pa. Gusto niya ng katahimikan at para mapagbigyan siya, hindi na itinuloy ng ama ang balak nito. Napilitan lamang siyang umamin nang malaman ng ama na na-confine siya sa ospital. Hindi na nila naitago ang katotohanan pagkatapos noon. Tinapos ng kanyang ama ang kontrata ni Andrew sa kanilang kumpanya. Medyo guilty siya dahil siya naman ang dahilan ng lahat. Kung hindi sana siya pumasok sa buhay nito, baka hindi nangyari ito. Matapos ang mahaba-habang gamutan sa ibang bansa, ay bumalik siya sa Pinas na okay na. Kagad siyang niyaya ni Kite na bumisita sa farm na to. Masaya siyang pumayag at matagal na rin siyang nagbalak na magpunta roon at makakita ng mga animals sa farm. Puros na lang kasi buildings at mga sementadong daan ang nakikita niya. Gusto niyang may iba naman sa ngayon. Ayusin mo naman, nag-aaway na oh. Sita sa kanya ni Kite. Natawa siya at inayos na sa pagkakataong yon ng pagpapakain. Hanggang ngayon ay hindi pa rin masabi kay Kite ang naging relasyon nila ni Andrew. Maliban sa ama, ina ni Andrew at Ardeline ay wala nang ibang may alam ng naging setup nila ng lalaki noon. Ang alam lang ni Kite ay boyfriend niya si Andrew at ngayon ex niya na.
Pero wala itong ideya sa buong kwento. Ayos na sa kanya na iilan lang silang may alam. Gusto niyang panatilihin ang peace of mind ng kaibigan. Matapos nila roon ay nagtungo na kaagad sila sa loob dahil tinatawag na sila ng caretaker upang mag-agahan na. Mas nauna pa nga na mag-agahan ng lahat ng hayop roon kesa sa kanila. Manok Tagalog? Bulalas ni Andrew nang makita na sa hapag. Namilog ang mga mata niya. Sinabawan na may sayote ang manok na niluto nito. Matagal na siyang nagka-crave ng ganoon nung nasa ibang bansa siya. Na-miss niya na ang Asian cuisine. Masarap na masarap po, salamat. Pinakita niya sa asawa ng caretaker na si Aling Wilma ang sinulat niya sa phone. Natawa ito. Hay nako, tagalan mo pa rito at araw-araw ka makakakain ng mga ganyang klaseng pagkain. Tsaka marami ka pang mga hindi natitikman na luto ko. Bumakas ang excitement sa mga mata niya nang marinig ang mga iyon. Kaagad siyang nagsandok ng kanin at tinikman ang sabaw ng manok. Napapikit siya sa sarap niyon. Matakaw itong si Niebe, Nay. Baka maubos lahat ng manok natin kapag hindi mo pa pinalayas ang isang to. Pandak lang yan pero panghigante ang size ng pagkain na kasya sa tiyan yan. Pang-aalas ka pa ni Kite. Bumusangot siya at hinampas ang braso nito. Kung nakakapagsalita lang siya, baka nakailang mura na ito mula sa kanya. Nagtawanan na mag-asawa sa mga sinabi ni Kite. 3 araw na siya sa farm ni Kite. Kahit papaano ay nakapundar ang lalaki at nagkaroon ng sariling farm. Nakapagpatayo pa nga ito ng 5 branch ng clinic nito. Magaling daw itong veterinarian at maliban doon ay may itsura pa. Maliban sa magaling ang lalaki, ay busog pa ang mga mata ng mga client nito sa kapugian ng kanyang kababata. Kaya lang, ay matulis talaga ang dila nito kapag siya na ang pinag-uusapan. Mahilig itong mang-asar at parati siyang ginagalit. Nasanay na rin siya. Si Doc talaga. Basta kayo, Doc, talagang babalik at babalik talaga ako. Malakas ka sa akin eh. Sabay kindat ng babae. Tumawa na lang ang kaibigan niyang si Kite. Tapos ay nagtip pa ng 1,000 ang babae bago umalis. Maliban doon ay may cake pa na kasama iyon na may nakalagay na I love you, Doc Kite. Tapos may heart pa sa gilid. Kumakain siya ng cake sa tabi habang pinapakinggan ang kaharutan ng babaeng umalis. Ang ikli pa man din ang suot tapos sobrang kapal ng lipstick. Matatawa kahit sino kapag nakita ang itsura nito. Kakaubos niya lang sa naon ng cake, may cake na naman ulit. Madalas, regalo ng mga client ay pagkain na siya lang din ang umuubos. Kahit lamunin niya lahat ng mga pagkaing dala ng mga admirers ni Kite, ay hindi na siya tumataba. Umaasa siyang kahit papaano'y madagdagan man lang ang height niya kahit 1 inch. Para naman, tigilan na siya sa kakapandak nitong si Kite. Araw-araw na lang kasi siyang binubuli. Eto po, hala, lamunin mo. Huwag mo nang itirang lagayan. Pati karton, kainin mo na rin. Nakabusangon na sabi ni Kite nang balingan siya. Kung alam ko lang nalalamon ka lang pala pagdating dito, di sana iniwan na lang kita sa bahay. Wala ka talagang kwenta. Tumulong ka kaya minsan. Sumalampak ito sa swivel chair at nagunat-unat. Nagsulat siya sa iPad niya at pinakita rito. Sa susunod, sabihin mo sa kanilang nagsasawa ka na sa cake. Mag-request ka naman minsan ng egg tart o di kaya ipagawa ka ng salads. Napanganga ito nang mabasa ang sinulat niya. At ang kapal naman ng mukha mong mag-request ha, Niebe? Nakikikain ka na nga lang, ang dami mo pang request. Napatayo naman at namewang si Kite. Ngumisi siya tapos ay nagsulat ulit. Suggestion ko lang naman yan. Kakainin ko lahat ng nandyan. Alam mo naman na hindi naman ako picky sa pagkain. Hindi naman makapaniwalang natawa ito. Aba, ayos ka. Halata naman na hindi ka talaga picky eh. Tiningnan ng lalaki ang mga kalat niya sa mesa. Yung huling cake na dala ng babae kanina ang natira sa lahat ng mga natanggap ni Kite mula sa mga client nito. Nagsulat kaagad siya. Ang swerte ko talaga. May kaibigan ako malakas ang karisma. Ayus-ayusin mo ang trabaho mo, Doc. At saka, salamat sa pagkain, ha? Mga bandang 12:00 ng tanghali ay may dumating.
Cut off na pero nagpumilit ang babaeng pumasok sa klinik, dala ang puppy nito na mabalahibo. Ang cute pa man din ang puppy nito. Kasing cute ng babaeng may-ari. Parati na lang po siyang nakahiga. Ilang araw na siya hindi kumakain ng maayos. Parang maiiyak ang magandang babae na may-ari ng cute na puppy. Kaagad itong inasikaso ni Kite. Nakita niya kanina kung papaano natulala si Kite pagkapasok ng babaeng ito. Natauhan lang ang lalaki nang sabihin na ang babae ang naging problema ng pet nito. Kailangan na itest ang puppy. Kaya kailangan bumalik ng babae para sa result at nang maresetahan para sa mga gamot ng puppy. Kaagad siyang umisi at tumayo matapos magsulat sa iPad. Pinakita niya sa babae ang sinulat niya sa iPad niya. Kailangan mo makuha ang number ni Doc Kite. Need mo siyang kontakin. I-text mo siya parati. Kahit alas 12 ng gabi, re-replyan ka niya. Magaling siyang vet kaya natitiyak kung babalik-balikan mo siya. Ani niya. Natigilan ng babae. Ganun ba? Tsaka nagulat na lang si Kite nang biglang inilahad ng babae ang phone nito. Pahingi po ng number niyo, Doc. Mukhang need ko nga yun. Natangay nga ng babae pati ang number ni Kite. Samantalang nakangisi siyang nakasunod ang tingin sa babaeng umalis. Kaya lang bigla lang siyang binutukan ni Kite. Baliw ka talaga. Anito. Napahawak siya sa ulo tsaka nagsulat siya ng may iritasyon. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin, napaka-ungrateful mo naman. Ilibre mo na lang ako ng barbecue ngayon, no? Kapalit ng ginawa ko. Dahil sa akin, magiging soon-to-be girlfriend mo yung crush mo. Ani yan na nakanguso pa. Kumunot ang noon nito. Ano? Bakit di mo nalang lamunin yung natirang cake? Nahiya ka pa talaga. Nagtira ka pa ng isa. Umisi siya at kinuha ang huling cake. Inayos niya ang pagkabalot niyon tapos ay binitbit sabay sulat. Thanks. Tapos ay nakangisi na umalis siya sa klinik nito. Dinala siya nito roon dahil umaasa itong tutulong siya. Pero imbes na tumulong ay wala siyang ibang ginawa kundi ang lamunin lahat ng regalo nito sa klinik. Busog na busog talaga siya sa tuwing nagagawi sa klinik ni Kite. Nilagay niya sa backseat ng sasakyan ng cake at pumasok na roon. Kinuha niya ang phone niya at nag-selfie tsaka pinost. Lumabas pa siya nung mapagtanto na marumi ang damit niya. Pinagpagan niya sa labas ang damit niya kaya lang saktong paglingon niya sa kaliwa ay nakita niyang lalaking hindi niya inaasahang makita niya. Naistato siya at hindi na nakakilos. Snow? Napaatras siya at kaagad na kanabahan. Akmang aalis na siya doon upang maghanap na lang ng ibang masasakyan. Ngunit bigla na lang siyang hinawakan ni Andrew sa kamay. Please talk to me. Hinila niya muli ang kamay. Nagtagis ang bagang niya. Hindi niya alam kung papaano siya nito nahanap. Bigla na lang itong sumulpot ng hindi niya inaasahan, kaya sobrang nagulat talaga siya. Umiling siya at kaagad na naghanap ng ibang masasakyan habang hindi pa gumagalaw si Andrew at nakatitig lang sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag nang nakapasok na siya sa sasakyan. Animoy lalabas ang puso niya sa dibdib habang nasa biyahe. Kahit noong makarating siya sa bahay ay hindi siya mapakali. Kailangan ko makabalik agad dyan. Ipasundo mo na ako sa mga tauhan. Iyon ang chat niya sa kanilang family driver. Mga bandang 2 p.m. ay dumating ang 3 tauhan upang sunduin si Snow. Ni-text niya na lang si Kite habang nasa biyahe. Nag-sorry siya at nagpasalamat sa lahat ng pagsama nito sa kanya. Alam niyang magugulat ang lalaki ngunit wala siyang choice. Kailangan niyang iwasan si Andrew. Matapos siyang masend ang chat niya ay bumaling siya sa labas ng bintana. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya. 3 araw matapos na magkita sila ni Andrew sa Laguna, ay dumating ang ina nito na si Priscilla sa kanilang bahay. Hindi ito makapaniwala sa laki ng mansyon. Hindi niya alam kung papaano nito nagagawang magpakita pagkatapos ng lahat ng sinabi nito sa kanya. Ang kaniyang uncle na siyang pinadala ng kaniyang ama ang may balak na humarap kay Priscilla. Ngunit sinabi niya sa uncle niya na siya na lang ang haharap sa babae. Isang magaang ngiti ang kaagad ni sinalubong ni Priscilla sa kanya. Iyon ang klase ng ngiti na hindi niya nasilayan noong nasa poder pa lamang siya ni Andrew. Elegante ang suot nito.
Hindi ito kasing yaman nila, ngunit dinaig pa ang mayayaman na pananamit nito. Makapal ang lipstick nito, maging ang smoky eyeshadow. Animoy makikipagtagisan sa kausap ang aura nito. Iha, dear. Tapos ay kaagad siyang hinawakan ng kamay na animoy na miss siya nito. Kahit alam niya namang pakitang tao lang iyon at wala naman talaga itong pakialam sa kanya. Binawi niya ang kamay at sumenyas na maupo. Napansin niyang sinulyapan ni Priscilla ang kanyang likuran. Nakita niya ang uncle. Kakaiba ang tingin na pinukol ng uncle niya na animoy pinagbabantaan si Priscilla. Kaya nagbitiw na lamang ng hilaw ng ngisi ang babae dahil sa kaba. Nandito ako para makausap ka ng maayos, Iha. Ngumiti ang babae. Magaan ang ngiti nito na animoy hindi makabasag pinggan. Alam mo bang hanggang ngayon ay hindi inaalis ni Andrew ang mga gamit mo sa kondo niya? Hanggang ngayon hindi pa rin siya makamove on sa'yo. Nagsimula nang magtakip ng bibig si Priscilla na animoy maiiyak na. Ngunit nananatili siyang walang imik at malamig ang tingin dito. Hindi ko inaasahan na magkakagano ng anak ko. Sure akong pati siya, hindi niya ina-expect na magkakaganito. Pakiramdam ko mahal ka niya, Iha. Hindi niya lang maipakita sa'yo noon na sa maayos sa paraan. Maaaring pati siya ay naguguluhan din sa feelings niya. Nakatingin lamang siya sa babae. Hinihintay niya ang mga susunod na sasabihin nito. Kahit pa lumuha ng dugo ngayon si Priscilla ay wala na siyang pakialam pa. Matagal niya nang tinapos ang namamagitan sa kanila ni Andrew. Check niya sa mga oras na ito ay dumating na kay Andrew ang annulment papers na pinapirmahan niya. Ilang beses niyang sinubukan na papirmahin ng lalaki, ngunit nire-reject nito ang pinadala niya. Ayaw nitong pirmahan ang annulment papers. Iha, pwede bang mag-usap na lang muna kayo? Hindi ba pwedeng daanin na lang sa usapan ng lahat? Kailangan mo ba talagang tapusin ng relasyon ninyo ng anak ko? Hindi ba't mahal mo naman siya? Nararamdaman kong hanggang ngayon ay mahal mo pa rin naman siya. Ngayong natutunan ka na rin na mahalin ng anak ko, sa kakabibitiw, sa kakasusuko. Nito sa malumanay na boses. Kinuha niya ang iPad niya upang magsulot doon. Saka pinakita sa ginang ang sinulat. Namilog naman ang mga mata nito. Kung ayaw ng anak mo sa annulment, baka gusto mong kasuhan ko na lang siya. May ebidensya ako riyan. After niya akong gahasain at ikulong sa silid ng ilang araw, nagpatest ako at lumabas na positive. At totoo ang sinasabi kong ginahasa ako. Habang kasal kami ay kung sino-sinong babae ang kinikita niya at may video ako ng CCTV kung saan nag-check-in ang anak niyo kasama ang babae niya. Hindi na nakapagsalita si Priscilla matapos iyong mabasa. Natitiyak niyang masisira ang pangalan ni Andrew, oras na ipinit pa rin ng mag-inang ito ang gusto nito. Model ang lalaki at nakikita niyang iyon lang inaasahan ng pamilya. Matapos na mabigo ni Priscilla na pagkumbinsi kay Snow, ay galit itong nagpunta sa kondo ni Andrew. Naabutan ni Priscilla ang mga nagkalat na bote sa sahig. Wala sa sarili na bumuga ng usok sa ere si Andrew habang nakaupo sa sulok ng sala. Ang bisit na babae yun. Gusto ko pa niyang baliktarin. Imbes na pumayag sa gusto mo, biglang pinagbantaan niya pa akong kakasuhan ka. Bilyon ang laman ng account ni Snow. Tsaka nag-iisang anak lang. Kapag naging okay kayo, tsaka kung kasama ka sa maaambunan ng yaman nila. Baka balang araw ikaw pang maging CEO ng kumpanya. Hindi ka na magmomodelo. Hindi ka na maghahanap ng gig. Yayaman na tayo. Nagsasalita ang mama ni Andrew pero wala siyang pakialam. Nananatiling lutang ang isipan niya. Ayaw niya na magsalita pa. Bakit ba hindi mo na lang siya suyuin? Puntahan mo. Magmakaawa ka na pagbigyan ka. Gawin mo ang lahat. Gamitin mo yung karisma mo sa kanya. Magaling ka naman doon. Pakipot lang yun eh. Pero mahal ka pa nun. Gamitin mo yun sa kanya para magkabalikan kayo. Tumungga siya ng alak sa bote ng beer na hawak niya. Nanatili siyang nakatingin sa kawalan. Sa mga oras na to, hindi niya na alam ang gagawin niya sa buhay niya. Hindi niya na alam kung may patutunguhan pa ba ang lahat ng to. Could you please stop it? Bigla na lang hinawakan ng mama niya ang kamay niyang nakahawak sa beer. Galit na binato niya ang beer sa pader, kaya nabasag iyon.
Galit na tiningnan niya ang kanyang ina. All my life, kontrolado mo ako. Wala kang pabor na hindi ko sinunod. Lahat ng gusto mo binigay ko. But for this time, pagbigyan niyo ako. Bigyan mo naman ako ng kalayaan na magdesisyon para sa sarili ko. Buong lakas sa bulyaw niya sa ina. Hindi na nakagalaw si Priscilla. Gulat na gulat siya. Ngayon lang siya sinigawan ni Andrew ng ganito. Napaatras siya at wala sa sarili na umalis doon. Tulala naman ang ginang kahit noong makarating na sa elevator. Doon niya napag-isip-isip kung may mali ba sa mga sinabi niya. Wala siyang ibang hangad kundi ang kaginhawaan para sa anak niya. Tinuruan siya ni Andrew na mangarap pa ng mataas, na mag-ambisyon nito ng higit pa. Bakit hindi nito nakuha ang ugali niya? Pinakasalan niya ang mayaman na ama ni Andrew noon dahil sa pera. Noong mamatay ang asawa ay nag-iwan nito ng malaking utang at sila ang naghirap. Nang mag-boom ang career ni Andrew ay saka sila nakabawi. Ngayon nasa harapan na nito ang swerte ay saka naman ito nagkaganito. Isang buwan pang dumaan bago nag-set ng final schedule ng flight ni Snow pabalik sa ibang bansa. Sa kamay niya ay ang papel na kung saan may 2 perma na nakalagay. Perma niya at perma ni Andrew. Sa wakas ay nagdesisyon na rin ang lalaki na pagbigyan ng desisyon niya. Pinirmahan na nito ang annulment at malaya na siya mula sa hindi kaaya-ayang pagsasama. Nagkamali man siya sa naging desisyon niyang pakasalan ng lalaki. Naging tama naman ang desisyon niyang iligtas ito noon. Dahil ang tulong niya ay para iyon sa dating Andrew na nagligtas sa kanya ilang taon na ang nakaraan. Ang pagmamahal niya ay para sa high school na Andrew na inutangan niya ng buhay niya. Nalulungkot siyang naglaho ng katauhan na iyon at napalitan ng sakim na bersyon ng Andrew ngayon. Ngayon niya napagtanto na hindi nakakatakot ang bumitiw kung alam mong ikakasira mo iyon. Parang kandila na kapag naupos ay hindi na muling magliliwanag pa. Hi, Niebe. Nakita niya sina Kite at Ardeline. Nakangisi ang mga ito habang nakatayo sa may main door. Kasama ni Kite ang babaeng pamilyar sa kanya. Ito yung babaeng minsan na ring bumisita sa klinik ni Kite. Ang babaeng binigyan niya ng numero ni Kite. Ngumiti siya. Ramdam niya. Alam niya. Unang tingin, kita niyang may gusto ang kaibigan niya sa babaeng ito. Matagal silang nagkasama ni Kite kaya't nababasa niya ang mga kilos nito. Pipi at bingi siya, ngunit hindi siya bulag at manhid para hindi iyon mapansin. Sasama siya ngayon sa mga ito. Nagyaya ang mga ito na mag-road trip. Ang activity na ilang taon na rin nilang hindi ulit nagawa. Kaagad niyang nilagay sa envelope ang mga papel at itinago. Bumalik siya sa mga kaibigan upang sabay na silang lumabas. Masaya silang nagsisakay sa bagong kotse ni Ardeline. Mayabang itong nag-drive at kakakuha lang nito ng driver's license ito. Saan may checkpoint? Dapat dun tayo dumaan para makita nila tong driver's license ko at itong papel sa kotse ko. Lahat ng checkpoint, daanan natin. Ani Ardeline na inilabas kagad ang driver's license at iba pang papel. Isara mo bintana, Snow, may mahangin na nakapasok dito. Pambabara naman ni Kite. Binato ni Ardeline ng heels si Kite. Paabot nga ng Gucci heels ko. Natatawa na inabot naman ni Samantha ang heels ni Ardeline. Nakakasabay ang girlfriend ni Kite sa mga kalokohan nila. Sa road trip, nakakapagod. Hihinto sila para magpicture o di kaya gagawa ng camping. Pero madalas, humihinto sila dahil parating may tawag ng kalikasan si Kite. King ina mo, Kite. I-shoot mo na lang yan sa mineral water bottle. Hindi na nakatiis si Ardeline at binungangaan na si Kite. Hindi na nila pinakinggan si Kite nang sabihin na naman itong wiwiwi na naman ito. Kung saan-saan lugar sila nakarating, bawat destinasyon na hinintuan nila. Para silang kitikite, nahahanap ka agad ng spot para magpicture. Tapos ay parang lantang gulay na magpapahinga sa gilid. Walang humpay naman ang harutan ni Kite at Samantha kapag may pagkakataon. Kita nyo, kapag ako nagka-jowa, kahit asin lalanggamin. Ani Ardeline na umiinom ng beer. May hangover pa si Ardeline nang magpatuloy sila sa biyahe.
Suka ito ng suka habang umaandar ang kotse. Sila naman ay panay alalay kay Ardeline at hinihilot ang likod para naman hindi lumala ang masamang pakiramdam nito. Ikaw talaga kahit, sabi ko masakit pa ang ulo ko papatayin talaga kita pagkarating natin doon. Sigaw naman ni Ardeline, tapos ay huminto bigla sa pagsasalita dahil nasusuka na naman. Naging masaya ang road trip nila kahit sobrang nakakapagod. Hindi maalis ang ngiti sa labi niya nung makauwi sila after 3 araw na nasa daan sila. Kinabukasan ay flight niya na. Mas naunang tumulong si Pony Ardeline kesa sa luha niya habang nakaabang naman sa kanya. Inihatid siya ng mga ito sa airport, kasama niya ang uncle niya paalis ng bansa. Padalan mo ako ng snow dito kapag nakarating ka na roon. Isang bucket lang, huwag kang madamot. Ani Ardeline na parang bata. Natawa naman siya. Tumango siya at niyakap ang mga ito. Yumakap din si Samantha sa kanya. Isa sa pinaka-unforgettable experience ang road trip nating 4. Sana sa susunod na biyahe makasama ka ulit namin. Ani Samantha habang nakangiti. Sana tumangkad ka na pag-uwi mo. Tumalon-talon ka rin sa New Year. Huwag kang tamad. Advice naman ni Kite habang seryoso ang mukha. Akala mo talaga seryoso rin ang advice. Puro lang naman panlalait. Napangiti siya nang makita ang nagsiiyakan ng mga ito. Ang saya-saya lang tingnan na sa wakas, napaiyak niya ang mga ito. Akmang aalis na siya, ngunit natigilan siya nang may matanaw na pamilyar na tao sa unahan. Natulala siya ng mamukha nito, si Andrew. Nakatingin ito sa kanya, may kalambutan at pangungulila na nakapaskil sa mukha nito. Ilang segundo silang nagkatinginan na animoy nangungusap ang mga mata hanggang sa tumalikod na ang lalaki at umalis na roon. Nandoon ito upang makita siya sa huling pagkakataon. Nandoon pa rin ang pagmamahal nito. Nakakagulat na hanggang sa mga oras na yon ay siya pa rin ang laman ng puso nito. Sinubukan niyang tulungan ito upang makalimutan si Serena at bigyan nito ng pansin ang sarili nito. Ngunit ngayon mukhang siya naman ang papalit at magiging dahilan ng paghihirap muli ni Andrew. Siya naman ang mangiiwan katulad ni Serena. Ngayon pa lang ay gusto niya mag-sorry sa lalaki. Gusto niya humingi ng tawad dahil hindi niya alam kung kailan niya mapagbibigyan ito. Para sa kanya ay hindi pa ito ang tamang panahon para sa kanilang dalawa. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti at tumalikod. Hinila niya ang kanyang maleta upang magtungo na sa uncle niya at kailangan na nilang umalis. Umiti siya sa tiyuhin niya na hawakan nito ang ulo niya at magkasabay silang umalis. Hindi lahat ng desisyon natin ay tama. Kaya magdesisyon tayo na hindi tayo nasasabik o nagagalit. Magdesisyon tayo ng may puso. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!